14 lang si Angeline nang umibig siya kay Daniel. May gatas pa siya sa mga labi. Sabi ng Kuya Sam niya mamamatay din ang feelings niya lalo na't aalis pa si Daniel para mga ibang bansa. Kaya naman determinadong patunayan ni Angeli ang sensibilidad ng bata niyang damdamin. Hindi siya nakipag-boyfriend, ni hindi siya nagpaligaw tulad ng pangako niya kay Daniel. Hihintay niya ang pagbabalik ng binata tulad ng gagawin nitong paghihintay sa pagiging ganap niyang dalaga. Pero nang bumalik si Daniel, may dala itong balita. Ikakasal na to sa isang Pilipina na nakilala sa Amerika. Ano ngayon ang gagawin ni Angeli? Magpaparaya ba siya o ipaglalaban niyang pag-ibig na 5 taon niyang hinintay? Chapter 1. Abala si Angeli sa paghuhugas ng gabundok na hugasin sa lababo, kaya hindi niya na namalayan ng paglapit ni Daniel. Nagulat pa siya nang mabunggo siya nito sa braso. Magpahinga ka muna at ako nang gagawa niyan, sabi nito. Sa totoo lang pagod na si Angeli. Kanina pa kasi siya hindi magkandaduto sa pagitan ng pagluluto at paghuhugas ng pinagkainan. Di niya naman kasi akalaing ganito karami ang kakaibang iboblow out ng Kuya Samuel niyang na-promote bilang head na isang bagong departamento sa pinagtatrabahuhang advertising company. Pero nagdalang hiya naman siya kay Daniel dahil alam niyang mga kaibigan at kaopisina rin ito ang mga bisita. Bayaan mo na. Gift ko na lang to kay Kuya Sam. Total naman walang pasok sa eskwela bukas. Pagdadahilan niya. Balik ka na lang doon. Tulungan mo si Kuya mag-entertain. Di, ikaw maka-entertain sa kanila. Sige na. Baka makabasag ka pa ng China, lagot ka sa kuya mo. Napakiti siya dahil walang puwersa ang pagbabanta ni Daniel. Alam nilang pareho na bagamat hindi to palaging may panahon sa kanya, spoiled siya sa kapatid. Binibigay nito ang mga layaw niya sa abot na makakaya at bihira siyang kagalitan. Kung sa bagay, mabait naman kasi siyang kapatid. Alam niya na hindi responsibilidad ni Sam ang magpaaral at mag-aruga sa kanya, pero lahat ng the best sinisikap itong ibigay. Siguro dahil nagigilty si Sam na kahit papaano, na-enjoy nito ang pagmamahal ng kanilang mga magulang bago namatay ang mga ito. Menopausal baby si Angeli. Nakapanggigilalas nga dahil 52 na ang ina at 60 naman ang ama nang pinanganak siya sa mundong ibabaw. 3 taon siya na mamatay ang tatay nila sa cancer sa bituka at 7 naman ng atakin sa puso ang kanilang ina. Dapat 5 silang magkakapatid pero ang 2 nauna kay Sam ilang araw lamang daw nabuhay. Ang isa namang sumunod dito ay nalaglag na ika-4 na bang pagbubuntis ng ina. Kaya't sa edad na 14, nanatili itong uniko iho at sa edad na 21, naging nanay at tatay si Sam kay Angeli. Mahirap na responsibilidad yon, alam niya. Dahil palagi nagsusorry si Sam kapag hindi nito na ibibigay sa kanya ang panahong kailangan niya sa paglaki. Pasensya ka na sa kuya mo. Palagi nitong sinasabi. Kasi kailangan ko talagang magtrabaho ng husto para mabuhay tayo ng maayos. Noong una nagdaramdam siya kay Sam, lalo na kung sa halip na ito, yung succession niya ng mga yayang uma-attend sa mga school functions. Pero nung 12 anyos na siya, naging border na si Daniel. Sa totoo, pangatlo na si Daniel sa mga lalaking naging borders nila. May 4 kasing silid ang bahay na naiwan ng mga magulang, isang masters at yung 2, tig-isang silid nila ni Sam. Yung isa pa'y guest room sana pero naging tambakan na lang ng mga lumang gamit mula nang mamatay ang mga magulang nila. Sa kasalukuyan, yung masters ang pinaupahan ni Samuel para malaki-laki ang rental fee. Natatandaan pa niya ang una niyang reaksyon nung una niyang makaharap si Daniel. Nasa banyo siya noon kadagdag ng kusina. Naglalaban ng uniforme. Bukas ang pinto dahil masikip at mainit nang bigla tong magsalita. Ang ganda naman ng labandera mo, Sam. Pero, nagbibiro ang kistap sa mga mata nito. Pwedeng pang Miss Universe. Namula si Angeli sa magkahalong pagkagalak at kahihiyan. Naka-lady sando lang kasi siya na maraming kain ng ipis at maliliit na patsi-patsi dahil sa mga tilamsik ng bula. Lumakas ang tibok ng puso niya, lalo na mapansing super gwapong lalaki. Kasing tangkad ni Sam pero hamak na mas pogi. Maputi pero hindi naman mestizo. Makinis ang kutis parang sa babae. Malalaki ang mata pero hindi luwa. Maliit ang ilong pero matangos at ang lips, yun na yata ang pinakamapulang lips na nakita niya. Kita niyo naman, 12 anyos lang siya pero marunong na siyang kumilala ng gwapo. Pero yung damdaming sumupuso niya ng pagmasdan ng binata, banyaga sa kanya, hindi niya kayang bigyan ng pangalan. Loko. Yan ang sinasabi kong kapatid ko, si Angeli. Angel lang yan sa pangalan pero kumidaw ka. Bakit di mo sinabing may maganda ka palang sis? Bakit ko sasabihin? Talent scout ka ba? Natatawang sagot ni Sam. At saka bawal ang porma kay Angel. 12 anyos lang yan. Mataas kasi si Angeli.
Sa kasalukuyan, sumusukat siya ng 5'2", at hindi pa siya naka-means, bakit nagsisimula pa magpakita ng palatandaan ng kanyang katawan. 12? Di makapaniwalang ulit ni Daniel, at sinasadyang napasilap sa maliit na umbok sa kanyang dibdib. Hindi napansin ni Sam pero napansin ni Angeli. Kulang na lang tuloy ilublob niya ang ulo sa bula sa batya. Pinakain yata ni nanay ng baking soda kaya umalsa ng husto. Biro ni Sam na kinatawa ni Daniel. Di na intindihan ni Angeli ang biro pero nakadama siya ng pagkapikon. Sa edad na 12 para 13, ayaw niya maging sentro ng katatawanan. Sumimangot siya na napansin naman ni Sam. Oh, pikon ng baby sis ko. Labas nga dyan at namakilala mo tong bagong border natin. Ang isang maganda kay Angeli, kahit masama ang loob niya, palagi siyang sumusunod sa utos ng kapatid. Nagdadabog man, nagugas siya ng kamay. Pilit humarap sa dalawa dahil nako-conscious. Kung bakit naman kasi tong sando niya, may gakarayom ding butas sa tapat ng kanyang kaliwang nipple. Nilugay na lang niya ang garter na mahabang buhok at yun ang ginawang panakip. Siya si Daniel, sabi ni Sam. Mula ngayon, dito na siya sa bahay titira. Ka-office mate ko rin siya kaya't sabay kaming papasok ng opisina. May kotse ka ba? Direktang tanong ni Angeli sa lalaki. Meron naman pero second hand lang. Mabuti na lang. Siguro madaragdagan ng allowance ko ngayong malilibre na si Kuya sa pamasahe. Napahagalpak ng tawa si Sam. Ewan niya naman kung bakit pero nahawa rin sila ni Daniel. Kahit papano nabawasan ang inisyal niyang pagkapikon sa kapatid. Tapos nag-abot ng kamay si Daniel. Nice meeting you, Angeli. Nagulat pa siya. Sina Efren at Abner kasi, yung mga nakarang borders nila, halos hindi siya tinignan na ipakilala siya ni Sam. Pero napalitan ng pagkapahiya ang pagkagulat niya nang maramdaman niyang naging uneasy na ang kamay ni Daniel sa hangin. Dali-dali niya yung inabot. Nice meeting you rin, Daniel. Sagot ni Angeli at ngumiti. Feeling niya, tumangkad pa siya ng 12 pulgada dahil sa tratong adult na lalaki. Second year high school na yan, pare. Pagmamalaki ni Sam. 2 beses na accelerate ng elementarya. Manang-mana talaga sa kuya. Wow! Bulalas ni Daniel. Model student ka siguro, no, Angeli? Pila siyang napangiti. Model? Hindi. Lagi ako napapagalitan ng teacher. At lagi akong napapatawag sa office. Nakatarak ang matang susog ni Samuel. Pero first honor naman ako lagi. Mayabang niyang gante. Nakairap, nakataas ang kilay. Biglang entra ang yaya niya. Samuel, bakit pinaharap mo si Angeli sa bisita ng ganyan ng ayos? Para siyang lobong unti-unting umimpis. Nangalubot ang mukha sa pagkakasimangot. Hindi na siya bisita, yaya. Mula ngayon, border na siya ni kuya. Singhal niya na sinabayan ng balik sa labahin. Mabilis silang nagkasundo ni Daniel ng mga sumunod na araw kasi friendly ito, hindi plastic ang interes sa kanya. Tapos nung unang pagkakataong magkaroon to ng kamag-anak na bumisita, nagpakita to ng consideration sa dalagita. Sa labas na lang tayo kumain. May exam bukas si Angeli. May istorbo siya sa ingay natin. Pati kuya niya narinig niyang sinasaway nito tuwing umaga. Hinaan mo naman ang radyo, Sam. Natutulog pa yata si Angeli. Bukod doon, minamahalaga rin ni Daniel ang opinion niya. Bagay ba sa akin ang pink tapolo? Di ba ako mukhang bakla? Kapag to ka nitong magluto, anong gusto mong ulam, Angeli? Yung mga bagay na hindi niya naranasan kay Sam o sa mga pinagpalit-palit na yaya, kay Daniel niya naranasan. Natatandaan niya na nung una siyang makapasok sa Jollibee, si Daniel ang nagdala sa kanya. Blowout daw dahil pinansin ako ng crush ko sa office. Kita nyo? Pati personal na bagay open sa kanya si Daniel. Nung una siyang magkaroon ng buwanang bisita, si Daniel din ang unang nakaalam. Ito ang bumili ng una niyang set ng sanitary napkins, ang nagparating ng kahiyahiyang balita sa kuya niya, ang nagpaliwanag sa mga responsibilidad na kaakibat ng pagkakaroon. Hindi nakakahiya yan. Pag-aapis nito sa pagkapahiya ni Angeli. Natural lang yan sa mga babae. Ibig sabihin niyan dalaga ka na, kaya dapat mag-ingat ka na sa pag-upo-upo mo. Hindi pwede yung dati na lagi ka nakabukaka, pati yung pagkukuyakoy mo. Naman, namumulang protesta niya. Masagwa, natatawang sagot nito. Alam mo ang ibig kong sabihin? Alanganin siyang tumango. Bagamat nag-film showing ang Modest tungkol sa menstrual cycle ng grade 6 siya, hindi niya maamin kay Daniel na nagbabasa-basa rin siya tungkol sa sex education. Pero higit sa lahat, si Daniel ang middleman sa pagitan nilang magkapatid kapag sumasama ang loob niya rito. Gaya halimbawa ng 2 araw niyang hindi binati si Samuel dahil ninja nito ang family picnic sa eskwelahan nila.
Hindi siya sinermohan ni Daniel o pinagalitan. Kaswal lang siyang nilapitan habang nagpapahinga siya sa veranda isang Sunday afternoon. May dala tong merienda. Kain ka muna. Nilapag nito ang tray ng coke at sandwich sa table at naupo sa katapat na silya. Mas masarap mag-daydreaming kapag hindi kumakalamang tiyan mo sa gutom. Nagpasalamat siya kay Daniel at tahimik na kumain. Alam mo bang may girlfriend ng kuya mo? Biglang tanong nito. Pakialam ko ron. Sagot niya kahit nagulat. Ni hindi kasi sumagi sa isip niya na posibleng may love life din ng kapatid. Meron. Dapat nga sa edad ng kuya mo ngayon, matagal na silang kasal. Kaya lang ayaw pa ni Sam kasi gusto niya makapagtapos ka muna ng pag-aaral o di kaya maipag-ipon ka ng college fund. 26 na ang kuya niya. Nasa edad na nga mag-asawa pero hindi niya magagap ang motibo ni Daniel sa pagkukwento ng ganon. So, sabi ni Angeli, so pag nagkukulang ang kuya mo, dapat inuunawa mo siya kasi lahat na makakabuti para sa inyo, yun ang una niyang priority. At nauunawaan niya ang ibig sabihin ni Daniel sa pagitan ng revelasyon nito. Natatat siyang kumurap at naluha. Mahal ko naman ang kuya ko. Alam ko naman yon. Kailangan lang, samahan mo pa ng konti ring pangunawa. Sa paglipas ng panahon, nagtatampo pa rin siya kay Sam paminsan-minsan. Pero dahil palaging ipinapaliwanag ni Daniel ang side nito na nakakasuit na salita, hindi yun humahantong sa hindi nila pagkikibuan. Besides, nariyan naman si Daniel para daluhan ng school functions nga bilang proxy ng kapatid. Ngayon, 14 na si Angeli. Isang taon na siyang walang yaya at hindi siya nalulungkot kahit wala siyang nakakausap sa bahay sa hapong umuwi siya from school. Pagdating naman kasi ng gabi, kasama niyang nanonood ng TV si Daniel. Minsan, naglalaro sila ng board games or nagkakantahan habang tumutugtog ito ng gitara hanggang sa magkaantukan na. Samantalang si Sam dating gawi pa rin, kundi nag-overtime nakakulong sa silid para tapusin ang iniuwing trabaho. Hoy! Untag ni Daniel sa pagkakatulala ni Angeli. Nakangarap ka na naman ng gising. Sabi ko, ikaw na lang mag-entertain sa mga bisita ng kuya mo para makaupo ka ng matagal-tagal. Lumayo nga si Angeli sa lababo at pinabayaang si Daniel na ang tumapos sa paghuhugas ng pinagkainan. Pero hindi siya lumabas. Naupo lang siya sa isang silya at doon nangalumbaba. Oh, ano bang hinihintay mo? Anong ginagawa mo dyan? Ayoko sa labas. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa kanila eh. Tsaka huminga na malalim. Tayo na lang ang mag-usap. Ano naman ang pag-uusapan natin? Nakatagilid sa kanya si Daniel, pasulyap-sulyap, habang sinasabon ng hugasin. May problema ako eh. Call. In love yata ako? Nanunoksong lumingon si Daniel. Nakatawa. Oh, sino naman ang swerteng binata? Ikaw. Dumulas ang baso sa pagkakahawak ni Daniel at sumabog sa sahig. Nagtilapsikan ng bubog sa lahat ng direksyon. Sa totoo, naghahalo ang feelings ni Angeli. Na-relieve siya dahil sa wakas nasabi na rin niya ang matagal na niyang gustong sabihin. At hiya dahil por Diyos, ngayon lang siya nagtapat sa isang lalaki. Wala naman siyang love na iba, no? Pero yung pamumula niya ay dinaan niya sa tawa. Ikaw ngayon ang lagot kay Kuya Sam. Multiply mo na naman ang baso natin. Kamay ni Cain kung bansagan si Samuel sa pagkaklamsi ng kaibigan. Sa kanilang tatlo kasi si Daniel talaga ang malakas mangbasag ng kasangkapan. Pinggan, figurin hanggang plaka sa ponograpo. Pero mula sa sibang ng divider, nakita niya. Saglit na napasalyap ang kapatid at nangingiting ibinalik ulit ang atensyon sa mga kaopisina. Nakakagulat ka naman kasing magbiro. Sabi ni Daniel na sinisimulan ng imisin ang mga bubog. Ako na yan. Tumayo siya at inagaw rito ang gawain. At Dan, hindi ako nagbibiro. Ang bata-bata mo pa. Naninermon ang tono ni Daniel. At dahil yata sa kalituhan nakalimutan nito ang edad niya, kaya't ang sabi, ilang taon ka pa lang? I'm 14. At huwag mong sabihin sa aking bata pa ako, alam ko yon. Alam mo naman pala. Hindi naman kita inaalok ng kasal. Sa pagkagulat niya natawa si Daniel, pero nang tingalain na ito, hindi naman to nang uuyam. Tuloy na patawa rin siya. Kamuntik pang magkabalisa ang mga bubog na itinapon niya sa basurahang plastik na nasa tabi ng lababo. I will tell you what, sabi nito. Kapag talagang dalaga ka na di pa rin nagbabagong feelings mo sa akin, liligawan na kita. Nang islap ang mga mata ni Angeli. Ibig bang sabihin nun may pagtingin din sa kanya si Daniel? Inaalala nga lang ba nito ang kabataan niya? Hindi na magbabago pang feelings ko? Taimtim na pangako niya.
Kaya nga, titingnan natin. At nagkasya na siya sa gayon. Total naman, hindi naman siya nagmamadali. Gusto niya rin siyempreng tuparin ang pangarap ni Sam para sa kanya, yung makakapagtapos siya ng pag-aaral. Pero ng mga sumunod na araw, nangamba siya na baka magbago na ang camaraderie nila ni Daniel. Sa totoo, hindi ito naiilang sa kanya. Siya ang naiilang dito. Pero nung sumapit ang payday at pasalubungan siya ni Daniel ng isang set ng cosmetics, ang kanyang unang set ng cosmetics, ang laki-laki ng ngiti niya. Tiyak niya na kasing dalaga na at hindi bata ang nakikita ni Daniel tuwing tumitingin to sa direksyon niya. Isang gabi umuwing lasing na lasing si Sam. Alalay to ni Daniel na bagamat nakainom, halatang matino pa ang wisyo. Ano nangyari? Salubong ni Angeli sa dalawa. Hello, beautiful sis? Bati ng kapatid, sinisinok. Lasing ka nga kuya. Ngayon ko lang nagandahan sa akin eh. Nakialalay siya sa bigat nito. May nag-birthday ba? Wala. Si Sam pa rin ang sumagot. Kapansin-pansin ang madilim na ekspresyon at katahimikan ni Daniel. Anong okasyon at nalasing ka ng ganyan? May umalis lang. Sino? Pero di na siya nasagot ng kapatid. Hindi pa man lumalapat ang likod nito sa sofa, nagsimula na rin tong maghilig. Hindi niya na ito ginising. Inayos na lang niya ang pagkakahiga nito sa sofa, kumuha ng mainit na tubig. Sisimulan niya ng banyosan si Sam na magsalita si Daniel. Umalis yung girlfriend niya, sabi nito. Nag-abroad, sa Amerika. Hindi niya kilala ang girlfriend ni Samuel dahil kahit minsan, dito dinala sa bahay nila ang babae. Hindi niya magawang mag-usisa dahil nahihiya siya. Pagdating sa personal na bagay, hindi sila bukas ng kapatid sa isa't isa. At hindi nagpaalam kay kuya? May pagdududa sa tanong ni Angeli. Nagpaalam naman, kaya lang ayaw payagan ng kuya mo si baby. Nagpumilit lang. Ayan tuloy, nag-break sila bago umalis si baby. Nahahabag na pinagmasdan niya ang mukha ng kapatid habang pinupunasan niya ng basang bimpo. She does not deserve him, sabi ni Angeli sa mahinang tinig. Marami pang makikita ang kuya ko na higit sa kanya. Totoo ka, kaya lang mahal siyang talaga ng kuya mo. Nagpause si Daniel bago nagpatuloy. At sa totoo lang, mahal din naman ni baby si Sam. Bakit niya iniwan? Kasi kailangan niya mag-grow. Total naman daw kapag kasal na sila, desidido si baby na maging full-time housewife, kaya't sasamantalhin lang niya ang pagkakataon habang dalaga pa siya? Nagpakasal na lang sana sila. Hindi pwede, ayaw pa ng kuya mo. Natigilan ang kamay ni Angeli sa pagbabanyo sa kapatid. Tawid siyang tumingin kay Daniel. May pag-unawa at sundot ng budhi sa mga mata. Ako ang hadlang? Tanong niya. Hindi. Kaya wag mong sisihin ang sarili mo. Ang totoong hadlang, yung prinsipyo ng kuya mo. Siya ang nagpasyang gawin kanyang prioridad. Hindi mo siya pinilit. Pero sa pagkakataong to, hindi na siya na-console ng paliwanag ni Daniel. Tumulo ang luha ni Angeli sa tindi ng guilt. Ngayon lang niya na-realize ang laki ng pagsasakripisyo ni Sam para sa kapakanan niya. Pagsasakripisyong kuminsan hindi niya pa magawang i-appreciate. Naging higpi ang tahimik niyang pagluha hanggang sa tabihan siya ni Daniel at takbayan. Hindi niya na pinigil ang sarili. Di na siya nag-alala sa pagkasira ng poise. Kahit alam niyang ang badoy-badoy niyang tignan kapag umiiyak na rin siya sa balikat ni Daniel. Kuya? Sumungaw ang ulo ni Angeli sa pinto na silid ni Samuel. Pwede ba tayo mag-usap? Sure. Nagangato ng tingin mula sa nilalamay na trabaho. Halika. Pumasok siya at naupo sa gilid ng kama nito. Pinagdaop niya ang mga kamay sa kandungan. Nininervyo siya dahil hindi siya sanay makipag-usap ng heart-to-heart sa kapatid. May problema ka ba? Sa kabila ng tensyon, natawa si Angeli. Hindi ako, ikaw. Ako? Tungkol kay baby. Diniretsa niya na ito. Sandaling natigilan si Sam tapos ngumiti. Pero nahuli pa rin niyang mabilis sa paglatay ng kirot sa mga mata nito. Anong tungkol kay baby? Sabihin mo sa kanya, umuwi na siya? Ayain mo siyang magpakasal, total kuya. Kahit may asawa ka na, alam kong di mo pa rin ako pababayaan. Siyempre naman. Pero bakit pumasok sa isip mo ang kasalan? Alam ko naman kuya eh. Sinabi sa akin ni Daniel kaya hindi mo niyayaya ang girlfriend mo dahil ako ang priority mo. Sabi niya gusto mong masigurong magtatapos ako bago nakokonsensya ka? Putol ni Samuel. Gusto kitang sumaya. Masaya naman ako, sabi nito. Kasi you make me proud. Mabait kang kapatid. Wala akong malalaking problema sa'yo. Pero nagka-problema ka kay baby. Hindi ikaw may gawa nun. Ako. Kasi sa totoo lang, aaminin ko sa'yo, Angeli.
Nagpabaya rin ako sa relasyon namin. Puro ko trabaho. Dahil gusto mo akong buhay ng mahusay. Hindi rin. Ang totoo niyan, puro ako trabaho kasi nasilaw ako sa power. Promotion after promotion. Sige ako pagkayod. Kaya kita mo pati ikaw, napabayaan ko rin. Ipinarealize sa akin ni baby ang pagkakamali ko pero huli na, wala na. Pwede mo siyang sulatan? Excited na si Angeli. Pabalikin mo siya, please, kuya. Hindi na pwede. Kasi kaya siya nag-abroad hindi lang para magtrabaho. Hindi ko to sinabi kay Daniel pero ang totoo niyan, mag-aasawa na rin siya. Kaswal na amin ni Sam, ngunit ang mga mata nito ay kababakasan ng kirot. Shocked si Angeli. Pero akala ko, sabi ni Daniel, mahal ka niya. Mahal nga kung sa mahal. Kaya lang kailangan ni baby ang financial security. Kasi ang nanay niya may cancer sa breast. Malaking halaga ang kailangan for operation. At kaya yung ibigay ng pakakasalan niyang foreigner. In a way, nakadama siya ng simpatya kay baby pero mas nanaig ang paghihimagsik niya. Selfish siguro siya dahil kahit naunawaan niyang desperasyon nitong suporta ng ina, mas nagagalit siya dahil sinaktan nito ang kanyang kuya. She does not deserve you. Huwag mo siyang iiyakan dahil hindi mo deserve ang isang babaeng nagbebenta ng sarili. Hindi siya nagbenta ng sarili. Depensa nito sa dating girlfriend. Nagpakasal naman siya. Ganoon na rin yun. Tanabihan siya ni Sam. Tinapik sa tuhod. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman siya iniiyakan, di ba? Pero naglasing ka. Minsan lang yon, hindi na mauulit. Tapos bigla-bigla, yumakap siya sa kapatid. Nagulat to dahil first time itong ginawa. First time niya ring isatinig ang pruweba ng damdamin niya sa kapatid. Mahal kita, kuya. Kahit hindi ko laging sinasabi, sana alam mong mahal kita. May kinig sa tinig ni Sam na magsalita. Kahit hindi kita nasasamahan sa mga school functions nyo na kailangan ng presence ko. Kahit di mo ako napagtatapatan ng mga problema mo. Mula ngayon, magsasabi na rin ako sa'yo. Dinawin nito ang buhok niyang naninikit sa basa niyang pisngi. Sige nga, simulan mo ngayon. Wala naman akong problema eh. Biglang protesta niya. Wala kang crush kay Daniel? Nanunokso ang ngiti nito. Nanlaki ang mata ni Angeli. Sinabi niya sa'yo? Hindi nahalata ko lang kasi blooming kang lagi pag siyang kausap mo. Sagot nito. O diba, crush ang tawag doon? Hindi. Love ang tawag ko ron. Kuya Sam? Unti-unting nawala ang kislap ng panunokso sa mga mata nito. Tapos ginulo ang buhok niya. Batang-bata ka pa. 14. Pwede na rin ma-in love. Katwiran ni Angeli habang sinusuklay-suklay ng daliri ang buhok na sinabog ng kapatid. Pero hindi ko yun problema, kaya wag mo ring problemahin. Kasi sabi naman ni Daniel kapag dalaga na ako at hindi nagbago ang nararamdaman ko para sa kanya, tsaka na siya maniligaw. Teka nga muna, nagtapat ka sa kaibigan ko? Nagbaba siya ng tingin. Cheap ba? I call it honesty. As long na isa-isa lang ang liligawan mo, ha? Wag mong pagsasabay-sabayan. Kuya naman eh. At for the first time in history nilang magkapatid, feeling ni Angeli noon lang talaga sila nagkalapit ng totoo. Isang closeness na may lalim at lantay na pagpapahalaga sa pusod ng inang nagsilbing buklod nila. Hindi niya akalaing si Daniel naman ang aalis pagkaraan ng ilang buwan. Kakauwi lang nito sa probinsya sa Davao at malapit na siyang magtapos sa 4th year nang sabihin nitong balita sa kanila. Ayos na nga ang papers ko. Iniintay ko na lang talaga yung pagbaba ng visa at ready to go na ako. Papers? Visa? Maang na nag-angat ng tingin si Angeli. That's good. Sabi ni Sam na kasara nilang kumakain ng hapunan. At least mas matututo ka roon dahil mas advanced ang computer technology nila. Yun nga rin ang habol ko experience. Mag-a-abroad ka, Daniel? Kaswal itong tumango pero hindi tumitingin kay Angeli. Sayang nga di siguro ako aabot sa graduation mo. Nawalan na siya ng ganang kumain. Sayang, paborito pa naman niyang ulam. Sinigang na baboy ni Daniel ang nagluto. Bigla nasa mood siyang maiyak. Pero hindi naman niya magawa sa harapan dalawa. Lalo't mukhang walang kaide-ideya ang mga ito. Sa sakit ay dinulot ng balitang yon sa dibdib niya. Siyempre, kahit 14 lang siya para 15, may pride na rin si Angeli. Yun ngang mahuli siyang umiiyak sa corning soap opera. Isang malaking kahihiyan. Ito pa kayang tumunog ang telepono. Bigla siyang tumayo na parang may spring sa pang-upo. Excuse me. Sabi niya sabay na mapatingin ng mga kasalo sa mesa. Mahihintay akong call Sige lang. Pakiligpit na rin ang pinagkanan ko.
Mamaya na lang ulit ako kakain kapag nagutom na ako. At mabilis na niyang iniwan ang dalawa. Kaya't di niya na nasaksihan ang makahulugang pagpapalitan ng mga ito na seryoso at makahulugang tingin. Mabuti na lang at para sa kanya talaga ang tawag. Si Eloisa na best friend niya at kaklase at sa kabilang linya. Wala siyang tiyaga sa pakikipagtelebabad, pero sa pagkakataong yon, umabot sa 2 oras ang pakikipagkwentuhan niya kay Eloisa. Nang magbaba siya ng telepono, parang walang nangyaring tinudyo pa ni Daniel ang pamamaltos ng kanyang tenga. Na mga sumunod na araw, sinikap ni Angeline umakto ng normal, pero sadyang mahirap. Madalas nahuhuli niya ang sariling nagdanakaw ng sulyap kay Daniel kapag hindi ito nakatingin, na para bang minimemorya niya ang bawat detalye sa mukha nito, sakaling di na nga sila magkita pa. Pero nang bumaba ang visa ng binata, at sabihin nitong aalis ito within 3 days, hindi na nakuhang magpanggap pa ni Angeline. Hindi na niya naikoble ang pananamlay sa mga sumunod pang araw, ang kawalang gana sa pagkain, ang pangingtim ng gilid ng mga mata dahil sa matinding pag-iisip at hindi pagkakatulog. Bakit di ka pa magpahinga? Tanong ni Sam nang mababaan siyang umiinom pa ng gatas sa kusina. Madaling araw natin ihahatid si Daniel bukas sa airport. Hindi na lang ako sasama, kuya. Abay, bakit? Malulungkot lang ako eh. Matagal siyang tinitigan ni Sam pero nagyuko siya ng ulo. Naramdaman niya sa halip na nakita ang pag-upo ng kapatid sa silang katapat niya. Alam mo, Angeline, bata ka pa. Lilipas din yung nararamdaman mo para kay Daniel. Hindi siya kumibo. Aminado siyang bata pa siya, pero yung lilipas ng damdamin, hindi siya kumbinsido. Kasi, patuloy ni Sam, siya ang tumayong kuya mo nung time na ako ang kailangan mo. Kaya ang feeling mo tuloy, iba ang feeling ko sa kanya sa feeling ko sa'yo. Putol niya sa sinasabi nito. Oo nga, pero ang sinasabi ko sa'yo, bata ka pa. Marami ka pang makikilala. Baka nga ilang buwan lang pag-alis si Daniel, magkaroon ka na agad ng boyfriend? Hindi mangyayari yon, kuya. Sabi mo lang yan ngayon. Pero sige, kung talagang kumbinsido ka na mahal mo siya, maniniwala ako. Pero alam mo, Angeline, hindi porket mahal natin isang tao, may karapatan na tayo mag-demand na mahalin din tayo nila in return. Alam niya yon, pero 'di ba, mahal din naman siya ni Daniel? Natigilan siya. Oo nga pala. Wala nga palang sinabi si Daniel na mahal din siya nito. Siya lang ang nag-assume nun. Ang sabi lang ni Daniel, hihintayin siya nitong magdalaga. At pag hindi pa rin nagbabagong feelings niya, saka siya liligawan. Mga salitang pakonsuelo di bobo. Konsolasyon ng isang matanda sa isang paslit. Parang nanay na nagsasabi, bibigyan kita ng candy, pero kumain ka muna ng gulay. Kaya ang sabi ni Angeline, hindi naman ako nagdedemanda. Oo nga, pero umaasa ka, sabi ni Sam. Wag sis, kasi anong malay mo? Baka makakita ng iba doon si Daniel biglang mag-asawa. Paano ka na? Ayaw niyang isipin. Hindi pa man parang sasabog ng dibdib niya. May papangako mo ba sa akin yon, Angeline? Napakurap siya. Alin? Na hindi ka aasa? Sige. Kibit balikat niya kahit alam niyang imposible. Alam niyang hindi totoong naniniwala ang kapatid at si Daniel mismo. Pero talagang helplessly in love siya sa binata at siguro panahon na magagamit niyang ebidensya na kahit ang edad 14 puso ay marunong ding manindigan. Sumama rin si Angeline sa paghatid kay Daniel sa airport. Kasama nilang mommy osang nito na lumuwas pa mula Davao para lang makihatid. Habang nasa sasakyan, hindi niya ito kinikibo. Sasagot lang siya pag kinakausap pero laging dead end. Hindi siya nag-initiate ng buhay na usapan. Tapos sa departure area, bigla silang iniwan ni Sam. Tangay nito ang ina ni Daniel. Ewan kung saan pupunta. Basta nakita na lang ni Angeline ang malalaking hakbang papalayo na mga ito. Kuya! Nagpanik siya. Sandali! Pinigilan siya ni Daniel sa isang kamay. Napaigtad si Angeline sa pagkagulat at oo sa maliliting boltahe ng kuryente na biglang sumagitsit sa bawat tulo ng kanyang ugat. Bayaan mo sila, sabi ni Daniel. Binulungan ko talaga, naiwan muna tayong dalawa. Bakit? Nag-iwas siya ng tingin. Di niya magawang tumitig ng tuwid sa binata. Baka siya maiyak dahil may gusto akong sabihin. At siguro may gusto ka rin sabihin sa akin. Umiling siya. Wala akong sasabihin. Hindi pala totoong love mo ko. Hindi siya nakasagot. Pero dahil yun sa unti-unting nalukot ang mukha niya sa pag-iyak. Mabilis niyang pinahid ng daliri ang gilid ng mga mata, pero ayaw tumigil sa pagbukal ang kanyang mga luha. O sige, hindi mo ako love? Narinig niyang sabi ni Daniel.
Pero mamimiss mo ko, hindi ba? Siyempre, lumunok. Mahal kita. Siya at tinamig ang sarili. Ako rin naman, may nararamdaman para sa'yo. Pumalya ng ilang tibok ang puso ni Angeli. Hindi makapaniwalang nagangat siya ng tingin sa binata. Totoo? Totoo kaya? Kaya nga ako lalayo eh, kasi baka hindi na ako makapagpigil. Napakailaman kita. Alam mong ibig kong sabihin? Tumango siya kahit nahihiya. Iyon ang ayaw kong mangyari, patuloy ni Daniel. Kasi bata ka pa nga, tsaka may pangarap ang kuya mo sa iyo na gusto mo ring tuparin, di ba? Siyempre, ayoko maging problema niyong magkapatid. Pero ayoko ding malayo ka. Kung hindi pa nagbabago ang feelings mo, after a few years siguro babalik ako. Eh, hindi na ako magbabago. Parang batang tinaas pa niya ang kanang kamay para sumumpa. Pero may sinasabi pa si Daniel. At kung hindi pa rin nagbabago ang feelings ko, sino makapagsasabi kung magiging tayo? Nawala ang excitement sa mukha ni Angeli. Masakit marinig na hindi pa pala gayon kasigurado ang nararamdaman ni Daniel para sa kanya. Ito na ang mas matanda pa naman 9 na taon sa kanya. Pero kahit papaano may dapat pa rin siyang ipagpasalamat. At least kung aasa siya, katulad ng kinatatakot ng kuya niya, aasa siyang may pinangahawakang pag-asa kahit gahibla. Basta, huwag ka munang magpapaligaw ha? Nalunod Jonah ang ngiti ni Daniel. Hinding-hindi. Pangako. Mabilis na sagot ni Angeli. Susulat ka lagi? Hindi ako masipag magsulat, pero tatawag-tawagan kita sa phone. Tsaka ikaw rin, tatawag ka sa akin kahit collect. Di ba mahal? Eh ano, dollars naman ang saswelduhin ko ron. Inagkansya ni Daniel sa mga labi. Maiksi lang subalit malalim at sapat na yun para pansamantalang mapahinto sa tibok ng puso ni Angeli. Ang kanyang first kiss, her very first kiss. That was nice. Nauutal humihingal na sabi niya nang bitawan siya ni Daniel. Kung mahilig ka sa earthquake, then yes, it was nice. Tawa ni Daniel. Napangiti si Angeli. Ganoon katindi ang epekto niya sa binata. Kung nagkataon pa lang dito na aalis, maaari pa niya itong pikutin. Hanggang kailan ka sa Amerika? Pagliliko niya sa usapan. At oo, sa pila ring takbo ng isip. 2 years ang contract ko, sagot ng lalaki. Pero, ewan, gusto kasi ni Ate Mila na petisyonin si na Mommy at Junjun para daw magkasama-sama na kami roon. Magpapa-change citizenship ka na rin? Narattle siya sa narinig. Hindi ko rin sigurado eh. Pero ano man ang magiging desisyon ko, siguradong babalik pa rin ako rito. Bahagya na lang siyang nakadama ng relief. After 2 years? Ewan nga. By then, 16 ka pa lang kaya ayoko munang mangako. 2 beses akong nag-celebrate. Remember? Matured na ako para sa edad ko, Daniel. Intellectually, oo. Pero emotionally, paano? Mahal kita. Sabihin mo ulit yan sa muling pagkikita natin. At maniniwala talaga ako na hindi yan infatuated lang. Gusto niya nang magprotesta. Parang hindi kasi siya makakapayag na umalis si Daniel. May alinlangan sa damdamin niya. Pero, naghalik na sina Sam at Mommy Osang para magagawa rin ng kani-kanyang pamamaalam. Parang may mutual consent na dumistansya na sila ng binata sa isa't isa. Sa bahagi ni Angeli, ayaw niya na makahalata si Sam sa namagitang kasunduan, kung kasunduan ngang matatawag iyon sa pagitan nila ng binata. Dahil sa kabila ng kanyang pagka-optimistic, realistic pa rin siya para kilalanin ang posibilidad na walang permanente sa mundong ito kung hindi pagbabago kay Daniel. Iban siguro sa damdamin niya dahil kahit sa gulang niyang 14, sigurado si Angeli na once lang siyang magmamahal. And that once will last for a lifetime. Malungkot na ibinaba ni Angeli ang telepono. Kakatapos na nilang mag-usap ni Daniel sa loob ng halos 30 minuto. Pero katulad ng mga nauna nilang pagtatawanan, ang usapan nila, general ang topic, tungkol sa studies niya, sa pag-a-adjust nito sa climate ng Los Angeles, sa bago nitong trabaho at co-workers. Pero yung hinihintay niyang marinig, wala, ni hindi man lang sinabing na miss niya. At umiral ang pride ni Angeli. Kaya yung laksang I love you, Daniel na pinapractice niya sa harap na naka-frame na larawan nito gabi-gabi, hindi niya natuloy sambitin kahit minsan. Ang konsolasyon na lamang niya, at least mukhang totoong excited naman si Daniel tuwing nakikipag-usap sa kanya. Ang totoo,
Kung hindi pa siya magpapaalam dahil nag-aalala siya sa laki ng bill na babayaran nito, dahil itong palaging tumatawag at nahiya siyang magpa-collect, hindi pa sana nito tatapusin ang kwentuhan nila. Angeli! Malalakas na ang katok ni Tita Laleng sa pinto. Ano ba? Bababain mo ba yung bisita mo o papauwiin ko na? Pauwiin nyo na. Padabog niyang sagot. Di na muling humingi ng permisong matanda. Pinihit na nito ang doorknob ng pinto at pumasok ng silid. Matandang dalaga si Tita Laleng, pinsang malayo ng kanyang ina. Inimbitahan to ni Sam na pumisa na lang sa kanila nang mabalitaan nilang nag-retire na ito sa pagiging elementary teacher. Mabilis naman pumayag si Tita Laleng dahil nalulungkot din to sa pamumuhay ng mag-isa. Ito na ngayon ang umuuko pa sa dating silid ni Angeli. Samantalang ang dalaga, lumipat na sa master's bedroom dahil kailangan niya na mas malaking space para sa mga abubot na na-accumulate through the years. At syempre, ayaw lang aminin ni Angeli kay Sam pero gusto niya sa master's matulog dahil si Daniel ang huling okupante noon at nagbibigay iyon sa kanya ng pakiramdam na kasama niya lang si Daniel kahit pamat kalahati ng mundong nakapagitan sa kanila. Mula kasi nang umalis to, hindi na kumuha ng border ang kuya niya. Hindi na nga kasi kailangan dahil labis pa sa pangangailangan nila ang kinikita nito ngayon. Masama bang pakiramdam mo? Naranan tumuon si Tita Laleng sa antigo niyang tukador. Hindi ho. Lalo niyang tinaas ang hawak na libro. Halos itakip sa mukha. Wala lang ako sa mood magpabola. Alam mo, Iha, ako may pamantayan sa buhay ko. Alam mo siguro yon, tinatawag na rin yung golden rule. Do not do unto others what you do not want them do unto you. Ibig lang sabihin ni Tita Laleng, wag siyang bastos at nagpatuloy nga ang matanda. Taong pumanhik dito si Jeremy. Tao mo ring pakiharapan. First time pa namang pumanhik ng ligaw yung bata. Totoo yan. Sa eskwelahan, puro ligaw tingin. Halikhangin lang ginagawa ni Jeremy. Minsan nagkakalakas daw magpadala ng love note pero hindi niya pinagkabalang basahin. Iniipit niya yun sa libro at nakakalimutan ng pagkatapos. Nang maalala niya naman na isori niya ng aklat sa library. Di ko naman siya sinabihang magpunta, katwira ni Angeli. O diba alam mong ibig sabihin, dead serious sa'yo si Jeremy? Aba, bihira na sa mga kabataang lalaki ngayon ang marunong pumanhik ng ligaw. Bulalas naman ni Tita Laleng. Lumapit to sa kanya at inago ang binabasa niyang pocketbook. Hala, babain mo yung tao. Kung talagang ayaw mo sa kanya, sabihin mo na lang ng maayos. Napipilitang sumunod si Angeli. Sa totoo lang may topak siyang talaga pero di dahil kay Jeremy. Si Daniel kasi nakalimutan siyang batiin kahapong Valentine's Day. Di na nagpapadala ng card, hindi pa tumawag. Gaya na kaugalian nito noong nakaraang 3 taon. Sa bagay, kahit naman magpapadala to ng card or tumawag, yun lang ang talagang gagawin nito. Bumati. Hindi ito nagtatanong kung may ka-Valentine na siyang iba. Hindi pahiwatig ng pagmamahal nito. Di wala siyang mapala. Duda tuloy siya kung importante nga ba talaga pa siya kay Daniel o kung importante lang siya dito talaga. Tulad nga ng bilin ni Tita Laleng. Nag-ayos muna siya ng konti bago bumaba. Kung siya lang ang masusunod, guguhitan pa niya mga itim na pilages ang mukha niya para lang di na magbalik pa si Jeremy. Paano na lang kapag nalaman ni Daniel na nagpapaligaw na pala siya? Patay ang kanyang pag-asa. Good evening, Angeli. Tumayo si Jeremy pagkakita sa kanya. Halata ang nervyos nito. Kamuntik na siyang matawa ng malakas dahil sa itsura nito. Nakapolo ang rugged image ni Jeremy. Mahaba na ang manggas, may necktie pa. Ang pantalon itim, ang sapatos katad, asiwa talaga. Nilulon niya ang tawa, pati na rin ang pilyang biro na pumasok sa isipan niya. Upo ka, para sa'yo. Inabot nito ang 2 roses bago na upo. Naabala ba kita? Honest? Medyo. Kasi may binabasa akong libro para sa book report. Mabilis niyang pahabol para di naman to masyadong ma-offend. Di bale, di naman ako magtatagal. Gusto ko talagang makadalo sa bahay ninyo. Ano namang interesting sa bahay namin? Puro na nga yata mga dingding dito. Kwan, tumikim sa Jeremy. Gusto ko lang i-express na totohanan na talagang panliligaw ko pagkatapos nito. Sorry Jeremy, ang bilis ng sagot ni Angeli. Kaya lang, di ako nagpapaligaw kasi may magagalit na baka magkasiraan lang ka namin. May boyfriend ka na? Gulat talaga ang lalaki. Bakit parang shock na shock ka? Nangiti si Angeli. Imposible ba? Kwan,
Kasi wala naman ako nakikita. Tsaka sabi ng barkada mo, huwag kang maniniwala sa barkada ko. Kunot noong putol ni Angeli. Sira ang ulo ng mga yon. Sinasabi niya na nga bang may kinalaman ang mga maldita sa paglalakas loob ni Jeremy. Kasi itong manok nila dahil sa lahat ng manliligaw niya, si Jeremy lang ang nag-iimbita ng snack, kasamang iniimbita ang buong barkada. Nasa na nga pala siya? Baliko na ang labi ng binata. Nasa States ang buong pamilya niya, pero pagka-graduate ko nangako siya sa akin babalik dito sa Pilipinas. Sabi niya kahit na hindi pa niya tiyak kung tutuparin pa nga ni Daniel ang pangakong yon, pero ayaw niyang mawalan ng pag-asa. Halos 4 na taon siya naghihintay. Ngayon pa ba siya maiinip? Sa kabila ng mga paghanap niya ng lambing mula kay Daniel, nais niya pa rin patunayan na marunong siyang manindigan nang sabihin niya ritong mahal kita. Alam mo, Angeli, labag sa prinsipyo kung manligaw sa girlfriend ng iba, sabi ng manliligaw. Pero sa pagkakataong to, di bali na. I can't help it kasi. Mahal talaga kita. Pinagbastan niya si Jeremy. Mukhang dead serious nga. Sa bagay, ox din naman sana ito. Di eksaktong gwapo pero ang lakas ng dating. Friendly pa kahit rich ang family. Tsaka galante. Marunong mag-share ng blessings sa kapwa. Kaya lang talagang wala eh. Si Daniel talaga ang gusto niya, ang kailangan niya, ang mahal niya. Talaga bang hindi na kita mapipigilan? Nananansya pa rin tanong ni Angeli. Humiling ka na lang siguro ng iba. Nasa iyo naman yun kung siya pa rin ang pipiliin mo in the end. Basta't wag mo na lamang ipagdamot sa akin ang mahalin ka. Kasi karapatan ko yun. Sa university, ang vocabulary ni Jeremy, punong-puno ng, yo, waiting, at kung ano na pang salitang kanto. Parang mas type niya yata ang Jeremy na yon. Di bagay ditong magpaka-corny. Kaya talaga, desidido ka. Bahala ka. Kaya lang walang sisihan, sabi ni Angeli. Favor lang, pwede? Tumango ang lalaki. Huwag ka nang dadalaw dito. Kasi hindi na kita pakikiharapan. Baka makarating kay Daniel mahirap na. Ayan, sa loob-loob niya. Binigyan niya na ng warning ang manliligaw. Kapag dito nakinig, hindi na siguro ituturing na kasalanan ni Tita Laleng kapag nakapangbastos siya ng kapwa. Magalang na bata yung si Jeremy. Sabi ni Tita Laleng, kinabukasang nag-aagahan sila. Di nila kasabay si Sam dahil may daraanan paruto sa main office ng bangko sa Makati, kaya maagang lumakad. Ang kapatid na ang gumagamit sa kotseng iniwan ni Daniel. Tsaka mukhang mabait naman ano? Hindi lang humukha. Sabi niyang nahihiwatigan ang tinutungo ng pangungusap nito. Mabait talaga. Pero tita, huwag niyo nang ireto siya sa akin. Alam niyo namang may commitment ako kay Daniel. Commitment bang tawag mo ron? Here we go again. Sa loob-loob ni Angeli. Palibhasa matandang dalagang tiyahin. Natatakot yata na matulad siya rito. Kahit sa edad niyang 16, hindi lang siya nito'y pinagtutulakan na mag-entertain ng maniligaw. Nagpapahayag pa ito ng pangonsinte sakali mang maisipan niyang magkanobyo. Kaya ano pang ang tawag ninyo roon? Basta si Daniel hong iniintay ko. He's the one I love, tita. You love? Pero ikaw kaya, mahal niya. Ayokong isiping hindi. Bah, kailangan isipin mo. Tita, napipikon na si Angeli. Ang aga-aga ha? Natatawang sinenyas itong isang kamay. Parang humihingi ng dispensa. Tsaka tahimik nang ipinagpatuloy ang pagkain. Hindi alam ng matanda. Nagatungan pa nitong yumayabong na pangamba sa isip at puso ni Angeli. Mga salbahe kayo! Sinugod ni Angeli ang umpukan ng mga kabarkadang nakatambay sa isang mesa ng restaurant. 3 beses isang linggo, doon sila nagkikita-kita pagkatapos ng kani-kanilang practicum. Kayo na naman palang may pakana, kaya nagpunta sa bahay namin si Jeremy? Talaga? Excited si Luella. Hindi siya naatat? Anong sabi, Angeli? Nagtapat na ba? Si May. Wala akong kinalaman dyan. Paghuhugas kamay naman ni Donna. Ang pinaka-close niya sa 3. Namamalat pa ang tiling nito dahil may matinding ubo. 3 araw nga akong absent, remember? Kapag nakarating to kay Daniel, kayong mananagot sa akin. Nanggigigil siyang naupo sa tabi. Ni Donna, Hoo! Anong ibig mong sabihin? Puro ka, Daniel. Wala namang lilitaw na ebidensya. Malay namin kung nag-exist na nga yung taong yun. Baka sa Kingdom of Fantasia, si Luella. Napikon na si Angeli. Paano nga kung lilitaw kung nasa States? Nasa States pero hindi ka sinusulatan? Tamad ngang sumulat si Luella. Pero di ba pinapabasa ko naman sa'yo yung mga pinapadala niyang cards? Walang I love you nakasulat Sa phone niya yung sinasabi.
pagsisinungaling ni Angeli. At alam niyo ba ang kasunod nun? Will you marry me? Lumabi si Luella. Malay namin. Huwag niyong galitin si Angeli. Saway ni Donna kahit hirap magsalita. Baka di kayo gawing abay sa kasal niyan. Pero nagpatuloy pa rin ang kantsawan. Nagiinit na si Angeli pero tinitimpi niyang sarili. Total malapit na ang graduation. Pag-uwi ni Daniel, mapapatunayan niya sa mga ito na hindi siya nagsisinungaling. At least hindi 100%. Dahil sa puso niya talaga namang itinuring niya na boyfriend si Daniel. Pero paano nga kung hindi ito dumating? Tita Laling, anong ginagawa ninyo? Binitawan nito ang kortinang kinakabit sa guest room. At tumingon sa kanya. Bakit ang aga mong umuwi? Takang tanong nito. Sanay na kasi ang matanda sa pag-uwi niya ng gabi dahil madalas nagkakayayaan pa sila ng barkada na manood ng sine o gumimik sa kung saan. Masama akong pakiramdam ko. Hindi ako sumipot sa opisina. Ipinafax ko na lang kay Donna ang feature article para sa magazine nila. Contributing writer ang naging trabaho ni Angeli na makagraduate siya ng college 6 months ago. Stable dahil marami siyang pinagsasubmit ng publikasyon. Hindi pa siya nakatali sa Bondi Clock tulad ng mga barkada niya. Uminom ka na ba ng gamot? Kanina pa ho. Bakit ka ako nilinis niyo tong guest room? May bisita po ba tayong darating? Ewan ko ba dun sa kuya mo? Paupahan daw tong kwartong to para daw makalibre na siya sa bayad ng kuryente at tubig. Napangiti si Angeli. Lately napapansin niya sumusumpong ang dating kakuriputan ng kuya niya. Siguro mag-aasawa na to dahil madalas nahuli niya tong parang teenager na nakikipagngisihan sa telepono. Ang sa kanya kutob lang naman at kinukutoban siya na umiibig na naman ito. May maitutulong ho ba ako, tita? Pumasok ka sa kwarto mo at huwag mo kong abalahin, yun ang maitutulong mo. Nagtatawang iniwan na ito ni Angeli. Pero pagpasok niya ng sariling silid, unti-unti nawala ang kanyang ngiti. Paano? Nilinis din pala yun ni Tia Laling. At ang mga manika parang naipon sa loob ng maraming taon. Maayos nang nakasalansan sa cabinet na gawa sa salamin. Maliban sa isa, nakaupo ang malaking stuffed elephant sa ibabaw ng kanyang mga unan. Nakasandal sa dingding na nasa gilid ng kama. Parang may buhay na sa kanya nakatingin at tila naghihintay sa kanyang pagdating. Sa damit ng elepante nakaborda ang isang pangalan, Daniel. Siya ang nagpangalan noon at siya rin ang nagborda. Yamang ang stuffed elephant na yun ay kauna-unahang padala ni Daniel mula nang magtungo to sa Amerika. Ibinaba ni Angeli ang bag sa side table at tinampot ang elepante. May damdaming kumukurot sa kanyang dibdib. May nagbabakong hinakit. Wala na siyang balita ngayon kay Daniel. Mula pa ng Valentine's na akala niya makakalimutan lang siyang batiin. Kahit tong 18th birthday niya na hindi siya pinayagang ipaparty tulad ng gusto ni Sam dahil what for kung wala naman si Daniel. Hindi ito nakakaalala. To make it worse, dumating at natapos ang kanyang graduation. Wala ni card o telephone call siyang natanggap. Nang tumawag naman siya sa flat na nirerentahan nito, pinasublet na pala sa iba. Kaya tiyak niya, hindi lang nakalimot si Daniel. Sinadyang wag nang makipag-communicate sa kanya. Kung bakit, yun ang ayaw niyang pag-isipan. Dahil baka ma-realize ng puso niya na paraan lang yun ni Daniel na pasabihin, paalam. Inakap niya ang stuffed elephant at nagbuntong hininga. Eksakto naman tinulak ni Tita Laling ang pinto na nakalapat lang pero nalimutan niyang ilock. Huling-huli siya nito sa pagdaydreaming. Yes, tita? Kunway hindi pinansin ni Angeli ang pag-aatubili nito. May kailangan ka? Itatanong ko lang kung anong oras kita gigisingin. Sabi nito. O kung may balak kang magtuloy-tuloy na ng tulog? Bahala na ho, basta wag niyo na ho akong gisingin. Kapag nagutom naman ho ako, tiyak na paalalahanan ako nitong sikmura ko. Pabato niyang ibinalik ang stuffed elephant sa kama at sinimulan ng kalasin ang mga botones ng bulsa. Tahimik na sinara ni Tita Laling ang pinto. Sa mga mata nito, babakas ang magkahalong habag at pag-aalala. Excited si Angeli nang umuwi ngayong hapon. Hamak siyang sa kamay ang pinirmahang kontrata para sa magiging regular column niya sa Philippine Image. Big break yon sa kanyang 6-month-old na career, lalo na't kung iisiping talento lang ang alas niya para pagtiwalaan siya ng publikasyon. Hindi siya gagamit ng koneksyon sa malalaking tao na siyang palasak sa kasalukuyang takbo ng sistema. Sunod-sunod ang ginawang katok ni Angeli. Si Tita Laling ang nagbukas ng pinto.
Si Kuya Sam, tita? Nariyan na ba? Tunog niya sa matanda at nalagpasanto. Di pa man siya nakakaupo sa sofa ay naihagis ng suot niyang stiletto shoes sa magkaibang direksyon sa living room. Wala pa. Ang matanda daw yung kaibigan na maungupahan sa guest room. Nawala ang ngiti ni Angeli, napalitan ng pagkadismaya. Bakit wala siyang sinasabi kaninang umaga sa almusal? Kailan pa nagsabi ng schedule sa iyong Kuya Samuel mo? Bata ka, krimen ba naman yon? Nakakainis. Di tayong dalawa na lang ang magse-celebrate. Celebrate ng ano? Maang na tanong nito at nanunod siyang ngumiti. Nagka-boyfriend ka na ba sa wakas? Tita, hawag kang mag-umpisa. Babala niya. Pinapirma na ako ng Philippine Image ng 1 taong kontrata para sa bagong column nila. Bala ko pa naman, kakain tayong 3 sa labas. Ganoon naman silang magkapatid kahit nung araw. Di na nila kailangan ng okasyon para magkaroon ng dahilang magsaya. Madalas kahit yung pag-uwi niya lang ng awards or good grades from school, sapat ng dahilan para sila magselebra. Pwede naman tayong lumabas bukas. Iba na bukas, wala na yung momentum. Lumabi siya, tsaka unti-unting napangiti nang ma-realize ang asal. I'm acting like a prima donna, no? Kasi naman si kuya, nakaka-disappoint. Tumayo na si Angeli. Nagpaalam na kay Tita Laleng, napapanhik sa kanyang silid. Idadaan ko na lang sa tulog ang sama ng loob ko. Wala na si Angeli nung ilipat ng matanda ang kinalat niyang pares ng sapatos. Di niya tuloy napansin na makahulog ang ngiti na sumilay sa mga labi nito. Ngiting nangangako na higit na galak kaysa ilusyong hatid ng simpleng artikulo. Tumunog ang alarm clock ni Angeli pero wala na iyong silbi. Kanina pa kasi siya ginising ng mahabaging aroma at pinipritong daing na bangus at kanin na sinasangag. Nagtaka pa nga siya kung ano naisipan ni Tita Laleng at naisipan nitong magluto ng agahan. Gayong dati, pinapurga lang siya nito sa oatmeal o hot pandesal. Pero yung pagtataka niya ay dinaig ng katamaran. Sa halip na bumangon, ipinasya niyang mag-inom muna sa higaan ng ilang minuto pa kaysa bigyang atensyon ng sikmurang biglang nag-alarm. Nang di niya na kayang tiisin pa ang gutom, para naman siya nakikipag-unahang lumabas ng silid. Ni hindi niya na naisipang isuot ang tsinelas o patungan ng house robe ang suot na Teddy. Ngunit natigilan siya na makita ang isang maliit na basket na pabango at cosmetics sa harap ng pinto. Kalong ng isang malaking stuffed panda. Saglit pa siyang nagtaka nang maalala ang atraso ng kapatid. Marahil maaga tong nakauwi kagabi at nasabi rito ni Tita Laleng ang tampo niya kaya nanunuhol ngayon. Pinasok niya muna mga yon sa kwarto bago bumaba ng kusina upang lalo lang muling matigilan na mapagtantong hindi si Tita Laleng ang nasa harap ng kalan kung hindi si Sam. Pinatay ang isang burner na kinasangalan ng sinangag habang inaahon ng isang kamay ang daing na na-fried na. Kuya, ano nakain mo? Yun lang ang mga salitang lumabas sa bibig ni Angeli. Ang iba'y naipit na sa nalak na yatang mga panga nang humarap sa kanyang lalaki. Hindi si Samuel, si Daniel. Good morning, Angeli. Bati nito at saka nakasimangot na pinagmasdan. Mula paa hanggang ulo, bakit ganyan ang bihis mo? That's worse than a sando. Ngunit walang narinig si Angeli. Buong kamalayan niya ay naligom ang pagkamangha. Daniel? Di makapaniwalang anas ng dalaga. Sino pa? You're back. In person. Tumawa ito. Hindi multo at lalong hindi fragment of imagination. Hindi siya nakasagot. Huminto sa pagtibok ang puso niya. Ayaw mag-function ng kanyang isip. Ayaw bumuka ng kanyang bibig gayong ang dami-dami niyang ibig sabihin. Para namang naramdaman ni Daniel ang kaguluhang nangyayari sa kanyang sistema. Muli itong tumawa. Lumapit to sa kanya at ginulupang lalo ang buhok niya na hindi pa nasusuklay. Nakita mo ba ang pasalubong ko? Tanong nito. Wala siya nagawa kundi tumango. Did you like it? Tango ulit. Pasensya ka na kung yun lang muna. Pinaship ko lang kasi iba kong bagahe. Humaplos ang dulo ng daliri ni Daniel sa tungki ng kanyang ilong. It is good to see you again, Angeli. Kailan ka pa dumating? Sa wakas, nahagilap niya rin ang tinig. Kagabi pa. Di na kita pinagising dahil hirap na hirap ka raw gumawa ng tulog, sabi ni Sam. Pero ginising niyo ko dapat. Pagsumbat na sabi niya. In the first place, sinabi rin dapat sa akin ni Kuya na ikaw palang susunduin niya para nakasama ko sa airport. Ako ang nag-request na wag sabihin sa'yo
Gusto kitang sorpresahin. And besides, sabat ng bagong gising na si Sam na pumasok sa kusina at eksena, sa labis sa pagkairita ng dalaga. Baka sa airport ka pa himatayin kapag nakita mong idol mo. Ayoko yatang magbuhat ng damulag. Idolitary is a sin. Protesta ni Angeli. Tsaka bakit ako hihimatayin? Para si Daniel lang yan, no? Ah, hindi na ba kita fan ngayon? May kekeng pagtatampo sa tinig ng balikbayan. Pwede ba naman yun? Biglang bawi ni Angeli at bigla nakalimutan niya ng magpakadalaga. Pansamantala niya na ring nakalimutan ang hinanakit sa hindi pag-contact ni Daniel ng nakaraang mga buwan. Yung dampot niyang iyon sa mga kamay ng lalaki, sunod-sunod niya yung pinagpag sa hangin. Lalo kang pumogi, Dan, at pumuti. Hindi ka ba hiyang sa States? Bakit bigla-bigla kang napauwi? Nagkatawanan ang dalawang lalaki sa kawalang direksyon ng mga tanong niya. Isa-isa lang, sabi ni Daniel. Mahinang kalaban. Ang dami-dami kong naipong kwento sa'yo. Ako man, marami ring sasabihin. Pakiramdam ni Angeli lumukso sa lalamunan ang kanyang puso. Anong ibig sabihin ni Daniel? May mga plano na ba ito para sa kanila? Fix yourself, Angeli. Sinira ng tinig ni Sam ang tahimik na pag-iilusyon ng dalaga. Kapag nagising si tita at inabutan ka sa ganyang ayos, tiyak makukurot ka sa singit ng wala sa oras. Namula si Angeli. Noon lang siya totoong naging aware sa suot na teddy. Bahagya na lang yung humagpas sa balakang niya at kahit may katenong shorts kasing nipis din ang pang-itaas na seda. Alanganin siyang sumulyap kay Daniel. Nahuli niya ang kislap ng pagka-amuse sa mga mata ng binata. May kahina-hinalang hugis sa mga labi nito, tila ba pinipigil lamang ang pag-alpas ng ngiti. Magbibiis muna ako, paalam niya at dinaan sa biro ang pagkaasiwa. Huwag niyo kung uubusan ng daing ha? Para sa'yo, sagot ni Daniel. I am going to guard it with my life. Hindi kinasanay ni Angeli ang paliligo sa umaga, ngunit naligo siya ng umagang iyon. Usually wala siyang pakialam kahit despormado ang suot na damit sa bahay, ngunit namili siya ng presentableng house dress sa cabinet. Nagpahid siya ng konting kolon at kung hindi lang masyado nang magiging obvious, gusto niya pa sana mag-apply ng makeup bago humarap sa almusal. Gusto niyang maging maganda sa paningin ni Daniel, pero may kung anong pwersa nang umawat sa kanya. Oo't mahigit na 4 na taon siyang naghintay sa pagbabalik nito, pero hindi na naman ito kailangan malaman. Ano't anuman, natagalan pa rin si Angeli. Tuloy, magsisimula ng mag-agahan. Ang mga kasambahay, nang pumasok siya sa komedor, masunurin ka talaga. Biro niya kay Daniel na tumayo upang ipaghila siya ng silya. Ngayon lamang yan. Hanggang pwede pa? Bakit? Hindi po pwede palagi? Gusto mo sabunutan ka ni Bless? Sabat ni Sam. Bless? Nagtatakang kumunot ang noo ni Angeli. Pagtatakang may kahalong kaba. At kabang may dahilan. Kinumpirma yon ng marinig na deklarasyon ng kapatid. Fiancé ni Daniel. She's still in the States pero uuwi rin next month para dito na rin sa Pilipinas magstay for good. Daig pa ni Angeli ang pinagsakloban ng langit at ng lupa. Umikot ang paligid niya sa pagkawindang. Mabutit nakaupo na siya, kundi malamang na nabigo siyang suportahan ng mga tuhod na tinakasan na ng lakas. Ikakasal ka na, Dan? Ayaw halos tumabas ng tinig sa bibig niya. But on the other hand, tahimik siyang nagdarasal na sana pabulaanan nito ang sinabi ni Sam. Nasanay nagbibiro lamang ang kapatid. Ngunit tumango si Daniel. Hopefully kung hindi magbabago ang isip ni Bless. Wala sa loob na dinampot ni Angeli ang baso ng tubig. Tuloy-tuloy na nilagok. Na para bang sa pamamagitan niyon, malulunok niya rin ang mga luhang nagbabadyang umahon sa mga mata. She succeeded in a way, ngunit lalo lang bumigat ang pakiramdam niya. Ewan kung dapat ba niyang ipagpasalamat na mukhang walang ideya ang sino mang kasalo sa mesa sa kirot ng umangat-ngat sa kanyang dibdib. Patuloy sa maganang pagkain si Sam, habang si Tita Laling naman, panay ang usisa tungkol kay Bless. Sila ang 3 taong pinakamalapit sa kanyang puso but she never realized na posible rin palang kamuhian niya mga to. Bago pa tuluyang humalagpos ang pagtitimpi ni Angeli, nagpa siya ng tumayo na at lisanin ng komedor. Saan ka pupunta? Maang natanong ni Sam. Nakatingala sa kanya. Tatawagan ko nga pala si Donna. Bahagya niya nang nakontrol ang panginig ng tinig.
May humihingi kasi ng pabor eh. Hindi ba pwedeng mamaya na? Tanong ni Tita Laleng. Masamang iniiwan ng grasya sa mesa. Baka ako hindi naabutan. 9:00 ang pasok nun sa opisina. Di na nga siya pinigilan ng 3. Sa pasasalamat ng dalaga, 1 minuto pa sa company ng mga ito, magbe-breakdown na siya sa harapan nila. As it was, halos hindi niya na makita pa ang dinaraanan habang papalabas ng komedor. Nahihilam na sa luha ang kanyang mga mata. At dahil lubog sa sariling dalamhati, hindi niya na napansin ang biglang pamamayani ng katahimikan sa pagitan ng mga iniwan, habang ang 3 ay makahulugang nagpalitan lamang ng tingin. Donna? Di na kayang dalhin mag-isa ni Anjali ang problema. Tinotoonan niya ang pagtawag sa kaibigan. Ano nangyari sa'yo? May pagka-alarma kaagad na tanong ng kaibigan sa kabilang linya ng telepono. Bakit ganyan ang boses mo? Umiiyak ka ba? Lalo tuloy napahigpi si Anjali. True friend talaga itong si Donna. Without telling the words, nasa-sense nito ang nararamdaman niya. And to think na hindi siya nito nakikita, kundi naririnig lang. Anjali? Untag ng kaibigan. Umuwi na si Daniel, kamakalawa. Huwag mong sabihin, nakasilid siya sa kabaong kaya para kang namatayan. Sa kabila ng dinaramdam, hindi niya napigilang wag matawa. Ang morbid mo naman. I will take it na buhay siya and in good health. Anong iniiyak mo dyan? He's getting married. Hindi sa'yo? Iiyak ba akong ganito kung sa akin? Sandaling nawala sa linya si Donna. Akala ko ba boyfriend mo yun at matagal ka nang niyayayang magpakasal? Tanong nito pagkuwan. Kahit sa sarili na niliit si Anjali sa nabitawang kasinungalingan. Sabi ko lang yun para wag na akong kulitin ni na May at tuwela na makipagsyota. Pero yung boyfriend, I swear, akala ko talaga boyfriend ko siya. At ikinuwento niya rito ang unedited version ng relasyon nila ni Daniel bago to umalis tungong Amerika. My gosh! Nagawa mo siyang ligawan? Hindi ako nanligaw. Depensa niya sa sarili. Sinabi ko lang sa kanya yung feelings ko. Ano pa bang tawag mo ron? Being honest? And all these years, umasa ka? Di makapaniwalang tanong nito. Anong klase ka ba namang tanga? May reason ako. May feeling siya sa akin noon. Hindi mo ba naisip na Consuelo di Bobo lang yon? Para hindi ka masyado ma-depress sa pag-alis niya. To be honest, sumagi yun sa isip ni Anjali. Lalo na pagkausap niya si Daniel sa phone at dito sinabi ang gusto niyang marinig. But her heart refused to entertain the thought. Nanggagatong ka pa? Sumbat niya sa kaibigan. Sinasabi ko lang, ang sa palagay ko'y totoo. Pagtatanggol ni Donna sa sarili. And the truth usually hurts, isn't it? Lalo na kung matagal mong dinaya ang sarili mo. Muli siyang napahikbi. Useless nang mag-deny pa siya sa kaibigan. Kailangan niya ng karamay ngayon. Isang karamay na uunawa at magbibigay ng suporta. And to have that, kailangan niyang maging honest dito. Ano nang gagawin ko ngayon? Don, pagdaing na tanong ni Anjali. Saglit tong natahimik. Nag-iisip. Mahal mo ba talaga itong Daniel na to? Hindi kaya obsessed ka lang sa kanya? Naranansyang tanong ng kaibigan. Pareho. Mahal ko siya at obsessed ako sa kanya. When you met him, hindi ka ba magtataka? He's the most wonderful guy I've ever met. Kumbinsido ka? Tumango siya kahit di siya nakikita ni Donna. I've never been so sure. Kung ganon, total nariyan ka na rin lang. Ilaban mo na. Natigil siya sa paghikbi. Anong ibig mong sabihin? Let's make a plan. Lumikot na ang isip ni Donna. Puntahan mo ako dito sa opisina. Simple lang naman ang plano ni Donna. Makeover. Pagkatapos nilang mamili ng mga bagong damit, sapatos at accessories, nagtuloy pa sila ng suki nitong beauty parlor na nakapwesto rin sa loob ng mall. Duda ako sa ginagawa nating to. Sabi ni Anjali habang napapakurap sa bawat dakot ng buhok na pinuputol ng gunting. Di naman nakakuha lang sa pagpapaganda ang atensyon ng isang tao. Lalaki ba ang taong pinag-uusapan natin, Manash? Sabat ng baklang hairstylist. To answer your question, hindi tibo ang kaibigan ko. Irap ni Donna bago bumaling kay Anjali. Granted na tama ka, pero friend naman. Think positive. Sa aminin mo't sa hindi, yung packaging natin ang una nakikita ng mga guys bago nila manotice kung matalino tayo or mabait. Alam naman ni Daniel ang ugali ko. He knows me inside out. And that was more than 4 years ago. Malaki na ang pinagbago mo. I did not change that much. Yes, you did.
Hindi ka na ngayon nagpapahid ng labi sa dibdib ng suot mong kamiseta. Hindi ka na nagkakabot ng legs sa harap ng madlang people. Hindi ka na... Oo na, oo na. Awat dito ni Anjali, natatawa. My goodness naman, wala ka bang maganda-gandang memory sa akin? Ano't ano man, na matatapos ang pagtitrim at pang-highlight ng burgundy sa buhok niya. Halos di na makilala ni Anjali ang sariling refleksyon. Dati na siyang maitsura pero higit siyang maganda ngayon. Nagkaroon siyang air of confidence pero hindi sa paraang arrogante. Nagmukha siyang sophisticated and older than her age. O, diba? Tuwang-tuwa si Donna sa resulta. Matagal na silang nakalabas mula sa parlor, hindi pa rin nababawasan ang excitement nito. Hindi ka mukhang remnant ni Maria Clara. Kapag hindi ka pa naman napansin ni Daniel niyan, may kulaba na siya sa mata. I am sure maganda rin si Bless. Naalog na naman ang kumpiyansa ni Anjali sa sarili. Pero wala siya rito. Nasa yung pagkakataon para makumang pansin ni Daniel. Tama ba yun doon? I mean, hindi ba unfair kay Bless? Lalo na't wala siyang kay na nag-e-exist ako? All is fair in love. At kapag mahal natin ang isang tao, hindi natin sila ipinamimigay. Kahit hindi tayo mahal, ibang usapan yun. Kaya nga you're gonna make him fall in love with you. And if I fail, at least wala kang what-ifs na itatanong sa sarili mo dahil nga lumaban ka. Napabuntong hininga si Anjali. Ewan ko, Don. Baka lalo lang akong mabaon sa feelings ko sa gagawin natin eh. Eh nakabaon ka na nga, di ba? Sa bagay, walang mawawala kundi pride, which can be avoided if you know how to deal with your cards right. Anong ibig mong sabihin? Remember, Jeremy? Sino bang makakalimot sa makulit na yon? Sina Ron at Peter. Maniligaw niyang pareho na may nagmamayari sa mga pangalang binanggit ni Donna. Huwag mong pagsupradahan. Give them a chance. Papanhigin mo ng ligaw sa bahay ninyo. Pakita mo kay Daniel na may competition siya sa'yo. But that's absurd. Eh di lalo kung di pinansin nun. Mahilig sa challenge ang mga lalaki at masyadong egoistic. Once masan si Daniel na nawawala ng focus mo sa kanya, believe me, hindi yun papayag basta-basta. Ano nangyari sa'yo? Nagulat si Daniel nang mapagbuksan siya ng pinto. Alas 11 ng gabi na makarating siya ng bahay. Bakit mo pinaputulan ng buhok mo? Parang pumantok ang kumpiyansa ni Anjali na nakita ang reaksyon ng lalaki. Kumakareact si Daniel as if naman character siya sa bangungot. I've spent $700 on this. Huwag mo namang pintasan. Bahagyang tinabig niyang binata at nagtuloy-tuloy pumasok ng salas. Di naman ako namimintas. Pinamulsa nito ang mga kamay. It's just that, well, I like your hair long, though it's no use telling you now. Kahit naman kahapon mo sinabi, wala ka rin magagawa. Defensive na sagot niya. It's my hair, my decision. Matagal ko lang gustong magpaikli. Nabibigatan na ako masyado sa buko ko. What is the next logical step? Diba gawin ko anong gusto ko? Pabagsak na nilapag ni Anjali ang mga daladalahan sa isang gilid ng mahabang sofa. Bago pa silang iniupo ang sarili. Pinatong niyang namimitig na binti sa center table ng salas. Nang tingalain niya si Daniel, magkasalubong ang kilay nito habang matamang nakatitig sa kanya. Naaasiwa namang nag-iwas ng tingin si Anjali. Galit ka ba sa akin? Narinig niyang tanong nito. Of course not. Mabilis niyang tanggi. Bakit naman ako magagalit? Pinaasa mo lang naman ako. Pinagmukhang tanga, hangal. Gagang naghintay sa'yo. Kaya nga ka nagtatanong dahil hindi ko alam. Basta ewan ko, parang di mo na ako gustong kasama ngayon. Guni-guni mo lang yon. Kung po pwede lang sanang habang buhay kang kasama ko. Eh bakit bihira kang lumabas ng kwarto? I've been writing. Kapipirma ko ng kontrata sa Philippine Image. Alang ang magpabaya agad ako sa trabaho. Nilipat ni Daniel ang bigat sa isang paa at nagbuntong hininga. Para may gustong sabihin na hindi masabi o baka nagwi-wishful thinking na naman siya. Malamang. Dahil nang muling magsalita si Daniel, wala namang paninimbang sa tinig nito. Gusto mong kumain? Nagluto ako. Kumain na kami sa labas ni Donna. Nagsisinungaling siya. Siyempre pa may 6 o'clock diet ang kaibigan at wala nang siyang gana. Sayang. Paborito mo pa naman ang nihanda kong ulam. Pinangat na galunggong? Nakadama agad ng gutom si Anjali. Na maraming bawang at taba ng baboy. Na-touch siya. Dahil after all these years, natatandaan pa rin ito ang paborito niyang pagkain. Pero di siya nagpahalata. Pineke niyang isang hikab at tinapik-tapik ang bibig na parang hindi interesado. Kumain ka na ba?
Umiling ang binata. Hinintay talaga kita. Corny mo naman. Tawa niya. Hindi ko naman dalang kaldero Huwag kang ganyan, Daniel. Baka lalo akong umasa. Sina kuya, tita? Tanong niya. Kumain na. Umalis ulit ng kuya mo, may shooting daw ng commercial. Si tita Laling kanina pa nagpapahinga. Sige na nga. Kakain ako kahit konti para may kasalo ka. Pero sa harap ng pagkain, nagkaroon ng problema, Angeli. Hindi niya maididisguise sa magandang appetite sa harap ng pinangat at kaning lamig. Akala ko ba kumain ka na? Shut up! Ingos ni Angeli. Kapag hindi ka na nahimik, ikaw ang pahuhugasin ko ng pinggan. Kahit naman nung araw, pinaguhugas kita ng pinggan. Mas marami ka sigurong practice ngayon. Siguro under ka ni Bless, no? Ewan kung bakit bigla-bigla siya nagtanong ng ganon. Mabait si Bless, sabi lang ng binata. Kapag nagkakilala kayong dalawa, baka siya pa maging best friend mo. Lumabi siya. Tingnan natin. She's going to hate me kapag nalaman niyang plano ko sa'yo. Sabi ng isip niya. Huwag mo siya i-resent, Angeli. Mahinang sabi ni Daniel. She is a very good woman. And she's not going to interfere sa pagkakaibigan natin. You will always be a part of my life, katulad ng dati. Bumuka ang bibig ng dalaga para sana magprotesta, ngunit sa huli nagbago na rin ang isip niya. Siguro nga mas maganda ng isipin ni Daniel na kaya siya nagsiselos ay dahil natatakot siyang masirang pagkakaibigan nila. Hindi naman ibig sabihin noon wala na rin siyang pag-asa na mapaibig pa ito. 8 buwan kang hindi man lang kumontak sa akin. Nagkaroon tuloy ng tsansang makalabas ang hinanakit niya. I have my reasons pero sana wag mo munang itanong dahil hindi ko pa masasagot. Sabi nito. Anyway, narito na naman ako ngayon. Lahat ng pagkukulang ko sa inyo, babawiin ko. You mean that? Napangiti si Angeli. Kusa nang lumapit ang oportunidad para magkaroon siya ng pagkakataon na makapasok sa puso nito. Try me. Ang tanging sagot nito. Tinupad ni Daniel ang pangako. Halos araw-araw sa nagdaang 2 linggo, namamasyal sila ng binata. Minsan sila lang at minsan kasamang ilan nilang mutual friends. Madalas naman paikot-ikot lang sa Maynila at Quezon City. Nagsa-shopping sa mall. Nanonood ng show band sa mga music bars, pati Manila Zoo. Hanggang na yung Pilipino hindi nila pinatawad. To the point na nagsimula nang magkaroon ng maling ideya ang mga kaibigan nila sa pagkatawa syempre ni Angeli. After all, marami ring na-develop na tuksuhan, hindi ba? Pero lately rin mapapansin siya sa kapatid. Laging masama ang mood ni Sam, lalo na kapag naunahan pa pala nitong umuwi sa bahay. Madalas na kung batiin ito ay titingin lamang at bahagyang tatango. Nakakapanibago. Nung una naisip ni Angeli, baka may personal lang problema ang kapatid o suliranin sa trabaho. Pero bakit pag si Tita Laling ang kausap, masignat normal naman to kung kumilos? Nang di na makatiis, sa silent treatment ni Sam sa kanila ni Daniel, kinompronta to ni Angeli. May pinag-aaralan tong portfolio noon sa pangitas na veranda ng bahay nang lapitan niya. 10:00 ng gabi kung kaya, nagdala din siya ng mamimerienda ng kapatid. Masyado bang importante ang ginagawa mo, kuya? Tanong niyang nilapag ang tray na kinapapato ng 2 iced tea at garlic bread. Bakit? Malamig na tanong nito. Gusto sana kitang makausap? Di inaalis ang tingin. Naiminiwestra nito ng ulong, ekstrang monoblock chair na nakapwesto sa veranda. Hinilayon ni Angeli at naupo sa harapan nito. Galit ka ba sa akin? Para magalit ako sa'yo, dapat may kasalanan kang ginagawa. Doon nga ako nagtataka Wala naman akong ginagawang masama. Sigurado ka? Natigilan si Angeli. Hindi sa tono ng boses nito, kundi sa implikasyong bigla na lang yumakap sa kanyang pangunawa. Dati na naman kaming lumalabas si Daniel. Noon yon. Iba na ang sitwasyon ngayon. Ikakasal na si Daniel. Anong kalalabasan mo kung sakali? Querida? May pigil na igting sa tinig na tanong ng kapatid. Hindi naman. Huwag ka nang magkaila. Putol nito sa sasabihin niya. Akala mo ba, may itatago mo sa akin ang nararamdaman mo kay Daniel? Pinapahirapan mo lang ang sarili mo, Angeli. Gumagawa ka ng sarili mong multo. In the end, masasaktan ka lang. He is not meant for you. Nagyuko siya ng ulo. Kung alam mo talaga ang feelings ko, kuya, dapat maintindihan mo. Oh yes, I can understand. Pero hindi ko matatanggap na magpapakababa ka ng ganyan. Ikakasal pa lang naman siya, kuya. Pwede pang umurong si Dan. What makes you think na ipagpapalit niya si Bless sa'yo? May sarkasmong tanong nito.
Nasaktan si Angeli, lalo niya pang itinago ang mukha sa pagkakayo ko upang ikubli ang paghahaba nita ng luha sa mata. Tila naantig naman ang kapatid sa reaksyon niya. Naramdaman lang ni Angeli ang paggagap nito sa isang palad niyang nakapatong sa mesa. Ikaw lang ang inaalala ko, Angeli. Nagkaroon ng suyo sa tinig ni Sam. Mahal kita. Masasaktan ako pag nasaktan ka, and to tell you the truth, masyadong maliit ang chance mong maagaw pa si Daniel kay Bless. Isa yung posibilidad na pinagsisikapan niyang iwaglit sa isip. Ngunit kailangan niya palang marinig mula sa bibig ng kapatid para lumago ang takot na sinusupil niya sa dibdib. Mahal ko si Daniel, kuya. That wasn't love, believe me. You weren't supposed to be in love at 14. Nagkataon lang kinulong mo sarili mo sa memory si Daniel. Hindi mo alam ang nararamdaman ko? Mariing protesta ni Angeli. Siguro, nagbalik ang katigasan sa tinig ni Sam. Pero alam kong kasasapitan mo pag di ka tumigil sa kalokohang to. In both ways, wala naman akong panalo eh. Pinahid niyang luhang gumulong na sa pisngi. If you're right at tinuloy pa rin ni Dan ang pagpapakasal, I will be hurt. Kapag lumayo ako, masakit din. Saan ko ilalagay ang sarili ko, kuya? Hindi nakasagot ang kapatid. Maraming pagkakataon na nahilin kong sana dumating ang pagkakataong makabahid ako sa mga nagsakripisyo mo para sa akin. Nagpatuloy si Angeli. Pero sana wag sa gantong paraan. Hindi ko kaya, Kuya Sam. Matagal siyang pinagmastanan ng lalaki. Tila may sinasalamin kung ano sa kanyang mukha pagkaway malakas tong nagbuntong hininga. Hanggang kailan ang kahibangan mo, Angeli? Hanggang sa makasal si Daniel. May conviction'ng sagot niya. Kung makakasal si Daniel, hanggang dun lang, kuya. Pangako ko yan sa'yo. At totoo yon sa loob ni Angeli. Ganon niya kamahal si Daniel. Kung pipiliin pa rin ito si Bless sa huli, handa siyang magparaya. Dahil yun lang ang paraan para maibsan ang sakit na siguradong uuko pa sa dibdib niya. Kung makikita niyang at least isa sa kanila na Daniel ang magiging tunay na maligaya. Ewan ko anong gumising kay Angeli ng gabing iyon. Halumigmig ang panahon dahil magkakatapusan na ng Oktubre. Masarap matulog lalo't lately palagi siyang puyat sa pagtatangkang pagsabay ng trabaho at iniukol na panahon kay Daniel. She was desperately trying to get back to sleep nang makaurinig siya ng tinig. Nung una akala niya imahinasyon lang, ngunit tuloyan siyang napabalikwas ng ilang minuto na hindi pa rin yun nawawala. Hanggang makilala niyang may-ari ng boses, sina Sam at Daniel. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niyang nagtatalong magkaibigan sa isang sulok ng hardin, kaharap ang isang Johnny Walker na nangangalahati ng laman. Sinikap niyang ulinigin ang sinasabi ng mga to, ngunit dahil may kalayo ng distansya at may kahinaan ng tinig ng mga ito, di niya naman masyadong mawawaan. Tanging ang mga salitang usapan, utol at kasal ang marinaw na nakarating sa pandinig niya. And then she knew siya ang dahilan ng argumento. Nang di siya maidaan ni Sam sa pakiusap, si Daniel ang hinarap ng kapatid. Tuluyan nang di nakatulog si Angeli ng gabing iyon. Sakmal ng takot at kahihiyan ng puso ng dalaga. Hanggang saan kaya ang inihayag ni Sam tungkol sa damdamin niya? Di na siya nagtaka ng kinabukasan nang mabaan niyang katukatulong ni Tita Laling si Daniel sa paghahain ng agahan ay kibuin dili siya ng lalaki. But just the same, nasaktan siya. Yan ba ang sinasabing friendship ni Daniel? Sa konting banta, tiyak na binantaan to ni Sam, umaalagwa na. Hanggang sa pagkain, tahimik si Daniel, ganon din si Sam. Pati si Tita Laling apektado ng tensyon. Wala ba tayong lakad ngayon, Dan? Di makatiis na tanong ni Angeli. Nasa munod nang lumabas to sa hardin para magdilig ng halaman. Isang trabaho yung inako na nito tuwing matatapos ang agahan. Hindi niya nakakaya pang panghawakan ng pangamba. Mas mainam nang malaman niya kung saan siya dapat lumugar hanggat maaga. I don't think that is wise, Angeli, sagot ni Daniel. Kinausap ako ng kuya mo kagabi tungkol sa consequences na po pwedeng ibunga ng paglalabas-labas natin. Consequences? Pagmamaang-maangan ng dalaga. Bakit kailangan magkaroon ng consequences? Wala naman tayong ginagawa. In 2 weeks time, darating na si Bless. Paliwanag ni Daniel. A month after, ikakasal na kami. Maliit lang ang Maynila. Naririto ang lahat ng mga kamag-anak at kaibigan niya. Baka may maling berasyon pang makarating, magkasira pa kaming dalawa. Daig pa ni Angeli ang minaso sa dibdib. Lahat ng pag-asa niya ay tila usok na naglaho sa hangin. Malinaw ang kahulugan na sinabi ni Daniel. Pinili nito si Bless kaysa pagkakaibigan nila. Inaasahan niya ng pagdaluhong ng kirot, of course, but she was not prepared sa ganitong intensity. And you said she wasn't going to interfere. Hindi na iwasan ni Angeli ang himig ng panunumbat sa tinig. She won't once she gets to know you, pero for the meantime, mabuti nang nag-iingat. Matagal bago siya nakasagot. Mahirap pagtiwalaan ang tinig niyang mas malamang, sa hindi ay pumiyok. If that's what you want.
Nang mahamig ang sarili, saka lamang siya nagsalita na sinanda ng pagtalikod. Papasok muna ako sa loob. May hinihintay akong phone call eh. Ewan ni Angeli kung saan pa kumuha ng lakas sa mga tuhod para maihakbang ang mga paa, samantalang pakiramdam niya tila yari ang mga yon sa jello. Ewan din kung imahinasyon niya lang ang narinig niyang pagtawag ni Daniel sa kanyang pangalan, ngunit hindi na siya lumingon. She'd be damned kung hahayaan niyang makita ng binatang unti-unting pagkatikmak ng mga mata niya sa luha. Samantala, walang kamalay-malay si Angeli sa dalawang kaluluwang nakasaksi sa kabuuan ng eksena mula sa ikalawang palapag ng bahay. Pinahihirapan mo pa ang kapatid mo. Naaawang sabi ni Tita Laling nang mawala sa paningin ang pamangkin. Believe me, Tita, it is for her own good. Binitawan ni Sam ang Venetian blinds na tumatabing sa bintanang salamin sa silid ng tiyahin. I think it's about time to tell her the truth. Giit ng matanda. Angeli may be young but I guess she knows her own mind. I don't want to guess. Gusto kong makasiguro. Inakbayan ni Sam ang tiyahin. Anyway, 2 linggo lang naman ang ipaghihintay natin. Afterwards, we will see. Tumaas ang baba nito. My money is on Angeli. Tumawa ang lalaki. Ako man, tita. Ako man. But the fact remains to be seen. Iset mo ko ng date kay Ron. I beg your pardon? Napangat ang tingin ni Donna mula sa ini-edit na artikulo. Sabi ko, gumawa ng paraan para may date ko si Ron, but let's make it a foursome. Isama mo si Ruel. Boyfriend ng kaibigan ang tinutukoy ni Angeli. Hindi magkakailang pagtataka sa mukha ni Donna at hindi to masisisi ng dalaga. Ang tigas kasi ng pagtanggi niya sa plano ito noon na mag-entertain ng manliligaw kung para man lang i-challenge si Daniel. Ano nakain mo't biglang nagbagong ihip ng hangin? Do or die na ba talaga ang laban mo? Napapailing na tanong nito. The fight is over. Tinanggap ko na ang pagkatalo ko. What the heck are you talking about? Tuluyan itong binitawan ng pulang ballpen na hawak. Kinuwento rito ni Angeli ang pinaka-latest na enkwentro nila ni Daniel. At dahil lang doon, give up ka na? Manghang tanong nito. Angeli naman, saan na napunta yung guts mo? It was a sure lost battle, Donna. Malungkot ng tugon ni Angeli. To avoid me just like that in spite of our friendship? Dahil lang sa chismis na maaaring makarating kay Bless? Wow! He must love that girl so much. Then bakit biglang gusto mo i-date si Ron if you're already giving up? I have already given him my heart. Ikaw rin ang may sabi na pride na lang ang meron ako and I'll be damned kung hayaan kong mawala pa pati yun. So you will be using the guy to save face? Among other reasons. Dinampot niya ang paperweight sa office desk nito at tinambang sa palad. Naisip ko kasi it's about time para i-open ko na yung sarili ko sa iba. Kahit mahal ko pa rin si Dan right now, ayokong isipin na habang buhay na lang akong magkakasya sa memories niya. Amen! Yung ngiting sumilay sa mga labi ni Donna. Ngiti ng isang taong mukhang natuwa sa narinig. Na-wish tuloy ni Angeli na sana'y pareho sila ng nararamdaman ng kaibigan. Si Ron ang pinili ni Angeli dahil masyadong emotionally attached si Jeremy. Kabaliktaran ni Peter na sa sobrang yabang sa sarili yung yata kayang maging affectionate. Si Ron iba. Seryoso naman to in a way pero sa kabilang banda hindi rin masyadong umaasa. Sa tulong ni Donna, madaling nasate ang dat niya sa lalaki. Niyaya to ng kaibigan makijoin sa gimmick nila. Bantulot si Ron nung una lalo't may first-hand experience na ito sa kasupladahan ni Angeli. Pero nung sabihin ni Donna ni Angeli pang nag-request ng presence nito, kahit may ibang appointment agad siyang nag-cancel. Kaya eto ngayon si Angeli. Naghahabol sa oras para ayusin ang sarili. Kung bakit naman kasi ngayon pa tumawag si Eloisa, ang high school friend niya na matagal niya nang di nakikita dahil abala sa pagtiteatro. Napasabi tuloy siya sa telepono. 7:00 ang usapan nilang susunduin siya ni Ron pero mag-aalas 6 na, hindi pa siya nakakapaligo. Hindi pa nga nauunat ang damit na balak niyang isuot. At kung di ba naman talagang nananadya, 20 minutos pa lang para 7:00 dumating ng kanyang sundo. Kasalukuyan pa lang siyang nagpapatuyo ng buhok nang sabihan siya ni Tita Laling. Nariyan na si Ron, Angeli. Sumungaw ang ulo nito sa pinto ng silid pero hindi pumasok. Naku, bakit naman napakaaga? Mainam na yon kaysa ikaw ang paghintayan niya. Sagot nito. Gusto kong batang yon, napakagalang kahit mabola. Umangat ang isang sulok ng bibig niya. Akala ko huba si Jeremy ang manok ninyo. Pareho lang kung sinong gusto mo. At muli na nitong hinilang palapat ang pinto. Tuloy, hindi nakita ni tiyahin ang pagkatigalgal ni Angeli. Kung sinong gusto mo. Ano kayang sasabihin ng matanda kung malalaman nitong in spite of the situation, si Daniel pa rin ang binubulong ng kanyang puso? Matamlay na nagbihis si Angeli. Nawala yung source of urgency.
Maghihintay na lang din si Ron, wala nang magagawa kundi paghintay niya pa ito ng ilang minuto. Hinila niya ang nakahangar na bestida sa cabinet at isinuot. Yari sa puting lace na may itim na sedang pang ilalim. Short sleeve at umbrella cut ang paldang 2 inches above the knee ang haba. Tinenohan niya yun ng itim na spike-heeled shoes. Wala siyang time para pagbuti ng pag-apply ng makeup, kaya't nagkasya na lang siya sa pulbos at lipstick. Hindi niya nagustuhan ang kinalabasan ng sarili sa salamin. Hindi niya makita ang sophisticadong gusto sanang i-project. She was totally unaware ng pinakamalakas niyang karisma ay ang mismong kainosentihan na makikita sa mga mata niyang walang bahid ng artipisyal na pampapaganda. Kulang sa kumpiyansa si Anjali nang bumaba ng salas. Naabutan niya si Ron kakausap ni Daniel. Sa malas mukhang naiilang ng maniligaw sa kung anong sinasabi ng binata. Obvious ang pagbaha ng relief sa mukha ni Ron nang makita si Anjali. Good. Tumayo ito at tumakbang siya palapit. You are ready. Masyado ka bang nainip? Pinilit niyang isang ngiti dahil hindi nakatingin sa kanya si Daniel. Hindi naman masyado. Sagot nito kahit halatang nagsisinungaling. In-entertain naman ako ng kaibigan mo. May diin sa pagkakasabi nito ng entertain. Naghihinalang lumipad tuloy ang tingin niya kay Daniel. By the way, this is for you. Iniabot sa kanya ni Ron ang isang punpon ng pink na rosas. Hindi niya napag-ukulang pansin ang handog ng manliligaw. Tinanggap niya yoy kay Daniel na para bang nakafocus ang kanyang atensyon. Hinaharas mo ba ang date ko? Tanong dito ni Anjali. Of course not. Inosenteng tagot nito. I was just trying to be friendly. Hindi na siya nag-push sa issue kahit nasa dibdib pa rin ang hinala. Hinalang may batay naman pala dahil nang sandaling makalabas sila ay nag-usisa kagad si Ron. Kaano-ano mo ba yon? Tanong nito habang binubuksan ang pinto ng kotseng hinirampa para lang ipagkasundo sa kanya. Ano bang sabi niya sa'yo? Kaibigan. Kumirot ang kalooban niya sa kasimplehan ng termino. That is right. He is just a friend. My brother's friend. Actually. Ganon, bakit ko maka-warning? Pumesto na si Ron sa harap ng manibela. In-start ang makina. Daig pa ang Gestapo. Huwag na wag daw kung sasalingin at kahit saan ako magtago, hahantingin nila ako ng kuya mo. Napangiti si Anjali sa sarili. Kahit alam niyang friendly concern lang kay Daniel, masarap pa rin sa pakiramdam yung ideya na in spite of blessed existence, ang Daniel's sudden evasion may katotohanan sa sinabi nito na mananatili itong bahagi ng buhay niya. Sa Hobbit House na sila nakita ni na Donna at Joel ang boyfriend nito since college na mahilig makibanda. Sa kabila ng mga reserbasyon niya sa gabing iyon, natagpuan ni Anjali ang sariling nag-e-enjoy. Hindi lang nakaka-amuse ng mga unang service crew ng music bar, kundi sa mismong company na rin ni Ron. Pero sa kabila ng sense of humor nito at physical attributes, talagang walang makapang-espesyal na feeling si Anjali para sa lalaki. Most often, nahuhuli niya ang sariling kinukumpara to kay Daniel, isang bagay na unfair para sa manliligaw. Dahil pagdating kay Daniel, siguradong katataob ang pinagkakamatayan niyang Dr. Ross ng ER series sa TV. Sana pwede natin tong ulitin. Alauna ng madaling araw nang ihatid siya ni Ron sa bahay. Umisplit pa si na Donna dahil mukhang may iba pang balak puntahan na mag-boyfriend. Bakit naman hindi? Sagot ni Anjali habang sinususian ng maliit na pinto ng gate. Basta ba't maluwag ang schedule nating pare-pareho? Umaliwalas ang mukha ni Ron. Lagi naman ako may panahon sa'yo. That was pretty flattering. Pero sana wag mo namang hanapin ang sarili mo sa akin. Wala ka pa rin bang maibibigay na sagot, Angge? Nabawasan ang kistap sa mga mata niya. I am sorry, Ron. Mahirap paasahin ka kung in the end magbabago lang isip ko, di ba? Napabuntong hiningang lalaki, tipid ng ngumiti. That's what I like best in you, you know? You are too honest, though sometimes it surely hurts. Walang maibigay na sagot ton si Angelique at sabi niya na lang sa binata, gusto mo munang pumasok for a nightcap? Durog na ba ang Gestapo? Natawa siya pero unfortunately nagdilang anghel si Ron. Nasa pathway pa lang sila sa hardin tungo sa main door ng bahay, bumukas ng pinto at niluwa si Daniel. Ginabi yata kayo. Nakahalukip-kip pang talong nito nang sumandig sa pinaka-frame ng pintuan. I wasn't aware na may curfew pala ako. Napapahiya sa manliligaw na sagot ni Anjali. Kahit wala, common sense will tell you na hindi to uwi ng disenteng babae. And that makes me what? A whore? Nasaktan si Anjali, tuluyan ang naging defensive. Naging uneasy si Ron. I think I'd better go. That's wise, sagot ni Daniel. I will call you up tomorrow, Anjali. Baling sa kanya na manliligaw at tuluyan na nga nagpaalam. Di niya na to pinigilan. She was boiling mad inside at ayaw niyang makita ni Ron kung paano siyang magalit. She liked him.
Kung di man bilang boyfriend, kahit bilang kaibigan lang at ayaw niyang mawala ang respeto nito sa kanya. How dare you rebuke me like a kid? Sa sandaling makalabas si Ron, kumawala ng galit ni Anjali at sa harap pa man din na manliligaw ko? You are a kid, mariing sagot nito. I am going on 19, kung hindi ka pa aware. And who the hell do you think you are para pagalitan mo ako? Kung yung tunay kong kapatid hindi umaangal, ikaw pa ba? Hindi ako konsentidor katulad ng kuya mo. Oh, go to hell! Marahas niya tong tinabig at humakbang papasok sa itaas. Ngunit maagap siya nitong napigilan sa braso. Kinakausap pa kita. Os, hindi ka pa ba tapos pa itsulto? Sarkasikong tanong niya at pinagpagang brasong yakap ng mga daliri nito. Never mind, I suppose it's my prerogative kung ayoko makipag-usap sa'yo. Natigilan si Daniel sa kabangisang nakagita sa mukha ng dalaga. Ewan niya kung bakit sa halip na mag-init ay unti-unti pang naghalo ang iritasyon sa mga mata ng lalaki para mapalitan lang ng isang uri ng ekspresyon na hindi niya kaya ipaliwanag. Saglit na natokso si Anjali na umasa sa posibilidad na baka nga tama si Donna. Baka nga na-challenge si Daniel at ngayon nagsisimula na itong manibugho. Ngunit siya na rin ang umawat sa sarili sa pag-iisip ng mga baka. Tapos na siya sa wistful thinking face. Panahon na para hanapin ang realidad. Gaano man yon kasakit tanggapin. Kapakanan mo lang iniisip ko. Mahinang sambit ng binata. Hiniya mo ako sa harap ng kadate ko? I'm sorry. Hayaan mo hindi na mauulit. Simple words pero sapat na iyon para maibsan ang galit ni Anjali. Lalo na't naman niya ang kasinserohan ni Daniel. O marahil ay mahina lang talaga siya pagdating dito. Hindi niya kayang isustinte ang galit niya na matagal. Ano nangyayari sa'yo, Daniel? Mababa na rin ang tinig na tanong ni Anjali. Kahit tong araw pinagsabihan mo ko pero never mong pinagalitan, lalo na sa harap ng ibang tao. Pero hindi na siya sinagot ni Daniel. Sa halip, tumalikod na to at sinara ang pintong naiwang nakabukas. Mag-a-apologize ako kay Ron if it would make you feel better. Sa halip ay sabi nito, for now, matulog na tayo. As it is, napuyat na ako sa paghihintay sa'yo. Sinabi ko bang maghintay ka? Pero hindi siya na-offend sa narinig. On the contrary, may bahaging nasaring ang pag-aalala nito sa puso niya. Nasaan ba si kuya? Hindi daw makakauwi dahil hindi pa nila tapos ang research sa Cavite. Napailing si Anjali. Nagugumon na naman yung kaibigan mo sa trabaho. Ngayon lang yan, habang may panahon pa. Pero oras makapag-asawa yan, sigurado, mapipilitan siyang mag-relax. Nax, paano kayang mangyayari yun? Niwala yatang girlfriend. Ismed ni Anjali. Akala mo lang yun? Nakangiting sabi ni Daniel. Pero one of these days, magugulat ka. Don't tell me na. Mag-asawa na si kuya? Is that so bad? Of course not. Excited pang sagot ni Anjali. In fact, matagal ko na siyang hinihintay na mag-settle down. Pero bakit wala siyang sinasabi sa akin? Maybe he wants to surprise you. Kaya I hope that you'd keep the secret between us muna. Don't you dare tell him na nag-squeal na ako sa'yo. My lips are sealed. Napapangis-ngis si Anjali at nag-zipper kunwari ng bibig. Tsaka tinapon ang imaginary na susi. But are you sure, Dan? Oo naman. In fact, he was already contemplating the idea na sumabay sa kasal ko para pareho raw kaming makatipid sa gastos. Ninakaw ng huling pangungusap ni Daniel ang excitement na umuoko pa sa kanyang puso para sa kapatid. Kamuntik nang mawala ang kanyang ngiti na agad niya namang naibalik kahit pilit. Hindi niya alam kung bakit, ngunit unti-unti, nandabong imahe ni Daniel sa paningin niya. Nang ihaplos si Daniel ang isang palad sa kanyang pisngi, sa kanya lang namalayang lumuluha na pala siya. Why the tears? Ngunit walang pagkabaghan sa tanong nito. Darating na si Bless. Masasolo niya ng panahon at atensyon mo? Bakit kailangan ibigay mo pa sa kanya mga sandaling dapat ay hawak ko? Pero iba ang lumabas sa mga labi ni Anjali. Masaya lang ako para kay kuya. Nagpa siya si Anjali. Di niya nahihintayin ang pagdating ni Bless. Ngayon pa lang pag-aaralan niya ng kalimutan si Daniel na magagawa niya lang kung sisimulan niya ng pag-iwas. At yun nga ang mismong ginawa ng dalaga. Sa bahay kung di siya nagsusulat, nakatelebabad naman para wag silang magkaroon ng pagkakataong mag-usap. Yun nga lang, madalas namang sina Donna at John ang nagpepeste niya, kahit syempre pa hindi magagawang magreklamo ng huli. Ibang usapan nga lang si Donna. Anjali naman, wala ka na bang ibang makakausap? Nasa opisina ako, tambak ang isang trabaho, at malapit ng mamaymohan dahil sa pakikipagtelebabad sa'yo. Para ka namang di kaibigan? Naghihinanakit na sabi niya. Alam mo namang kailangan ko ng kausap. Eh di ba kipag-phone pal ka?
Or better yet, tawagan mo si Jeremy. Tiyak naman kahit maghapon magdamag, hindi ka bibitawan nun. Selfish at irrational, alam ni Angeli, pero hindi niya maiwasan ang pagkadama ng iritasyon sa kaibigan. She was about to tell her, so nang mamataan niya ang pagpasok ni Daniel sa salas ng hardin, bitbit nitong asarol na ginamit sa paghahalaman. Ayoko kay Jeremy. May kalakasang sagot niya sa kaibigan. Alam mo namang si Ron ang napipisil ko. Sandaling nawala sa linya si Donna. Am I supposed to believe that? Nagdududang tanong nito. Of course not. Nandyan si Daniel? Bingo. Napabuntong hininga si Donna. Bakit di ka na lang manood ng TV o magbasa ng libro kung talagang ayaw mo siyang makita? Or better yet, pumunta ka rito at tulungan mo ako sa mga paperworks na nakatambak. Total, ikaw may kasalanan ito eh. Samahan mo man lang ako magdusa? That's a good idea. Malawang nang umiti si Angeli nang mula sa sulok ng mga mata, nakita niyang nakamasid sa kanya si Daniel. I'll be there. Naibaba niya ang telepono at balingan ng lalaki. Huling-huli niyang pagkakakunot ng noon ito. Aalis ka, Angeli? Humihingi ng favor si Donna. Or rather, she's doing me a favor. Si Ron na magsushoot para sa cover nila and she's asking me to assist him. Dapat na yata siyang mag-shift sa fiction writing. Lately, minamasa niyang paglikha ng kwento out of nothing. Hindi malinyang photography. It can be, if given some motivation. Si Ron? Tumango siya. Seryoso na ba yan? Seryoso siya sa akin. At ikaw sa kanya? I like him but it's too soon to tell. Sandaling nakiraan ang katahimikan. At ewan ni Angeli kung bakit pero feeling niya pareho silang naging uneasy ni Daniel sa sitwasyon. Tumayo ang dalaga para basagin ang tensyon. I'll better start dressing up. Angeli? Napahinto siya sa may paanan ng hagdanan. Nilingon niya si Daniel na bumuka sarang bibig. Tila may naisabing hindi niya mawari. Never mind. Sabi nito paggawan. Go ahead at baka maunahan ka ng mga dalagang office mate si Donna sa pag-assist kay Ron. Over my dead body. Tawa ni Angeli. Pero kahit sa sariling niyang tenga, pagak ang dating ng kanyang tinig. Buo ang pamilya ng gabing iyon. Lahat sila nasa salas. Nanonood ng TV si Angeli. Nagagansilyo si Tita Laling at naglalaro naman ng Chinese checkers si Daniel at Sam. Tumunog ang telepono. Si Tita Laling ang sumagot dahil itong pinakamalapit sa telepono. Angeli? Tawag ng tiyahin pagkatapos ng ilang minutong pakikipagkwentuhan sa kung sinong kausap. Si Ron. Napabalik ko siya. Bakit di niyo agad sinabi? Nakasimangot niyang tanong. Hindi sa anumpaman kundi dahil sa napansin niya si Daniel na sumulyap sa kanya. Ano magagawa ko kung pati ako'y gustong ligawan ng manliligaw mo? Nagkatawanan ang dalawang lalaki sa salas. Pinangatawanan naman ni Angeli ang pakunwaring iritasyon. Nakasimangot pa rin siya ng tanggapin ang telepono sa tiyahin, ngunit matamis naman ang bating sinalubong sa manliligaw. 2 oras siyang nakipagtelebabad, sinadyang makipaghagikikan dahil sa sense niyang nakikiramdam at nakikinig si Daniel. Siguro wishful thinking na naman, but she could not help it. Larot pa na yung sulyap ni Daniel sa wall clock na parang iritado. Si Ron ang unang sumuko dahil pinapatawag daw ito ng ina. Okay naman kay Angeli. Nang maibaba ang auditibo, kontento siyang nagbalik sa harap ng TV, habang pinapahid sa palad ang tengang namawis. Nararamdaman. Pero anumang katuwa ang naramdaman ni Angeli, agad naglaho nang tumayo si Daniel at tunguhin ang telepono. Para siyang hinilang palagapak sa lupa nang marinig ang mga salitang namutawi sa mga labi nito. I'd like to place an overseas call to Miss Bless Samaniego of Los Angeles, California. The number is... Titig na titig si Angeli sa screen kahit walang nakikita. Hilam na sa luha ang kanyang mga mata. Bisperas ng uwi ni Bless. Ngayon lang depressed si Angeli. May isang uri ng desperasyong umaalipin sa kanya. Kung ano-anong eksena at ideyang pumapasok sa isip niya. Kidnapin niya kaya si Daniel, or better yet, yayain niya kayang maglasing at igiyan niya sa kanyang silid pagkatapos. Dinedemonyo siya. Isang bagay yon na tiyak. Dahil kahit ano pa ang gawin ni Angeli, hindi mawala-wala ang salitang pikot sa isip niya. Anong ginagawa mo dyan? Kainit-init na ng araw. Hindi niya namalayan ang pagpasok ng Daniel sa veranda. Binaba ni Angeli ang hawak na pocketbook. Alangan namang natutulog. Huwag kang pilosopo. Hindi niya naramdaman ng init, siguro dahil masyado siyang tutok sa nadaramang takot at kirot kung kaya't iyong ibang senses niya ay tuluyan ng namanhid. Pero dahil may katwiran si Daniel, tumalima rin si Angeli. Nang bumaba sila sa komedor, inabutan nilang naghahain na si Tita Laling.
Nakitulong na rin sila ni Daniel pagkatapos sabay-sabay na dumulog. Kung bakit sa dinami-rami ng paksang pag-uusapan, yung pinaka-hate pa ni Angeli ang binuksan ng tiyahin. Bukas na nga palang uwi ni Bless. Excited na nga ho ako eh. Tita, natapos mo na ba yung pinaparepair ko sa yung bestida? Pagliliko ni Angeli. Hindi ba't kagabi ko pa binigay yun sa'yo? Sinukat mo pa nga, kamo. Sorry, nawala sa loob ko. Pinako niyang pansin sa steak na pinanggigigilang hiwain. Di niya tuloy napansin ang pagpapalitang tingin ng dalawang kaharap at ang marahan, disimuladong pag-iling ni Daniel. Tumakbo ang usapan sa kung ano-anong paksa hanggang tuluyang gumaang ulit sa mood ang pagitan nila habang kumakain. May lakad ka ba mamaya? Di umano'y tanong ng lalaki. Nag-angat ng tingin si Angeli. Sa Philippine Image, araw ng submission ko ngayon. Pwedeng sumama? Bakit? Wala lang. Gusto kong mamasyal dahil parang kupad-kupad ng oras. Gustong-gusto ko nang dumating ang bukas. Sumakit ang loob ni Angeli. Bumuka ang labi niya para sana maghindi nang biglang magbagong isip niya. Why not? Kahit sa huling pagkakataon bago tutuloy ang i-claim ni Bless ay magkasama man lamang sila. Sige, but you should be ready at 1 o'clock or else iiwan kita. Pagkagaling sa publikasyon, nagayang manood ng sine si Daniel. Mula kasi nang dumating to sa Pilipinas, hindi pa to nakakapanood ng pelikulang Pinoy. Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan kita? Biro pa nito kay Angeli. Maybe, ganting biro niya. But if you really want to be sure, itali mo ako sa silya pag upo natin. Bagong pelikula ni Robin Padilla ang napili nilang panoorin. Romance action. Pero wala sa malaking screen ang pansin ni Angeli, kundi na sa mga balikat at braso nilang nagkakabungguan. Higit sa kapilian sa isip ng dalaga na nagpapasok sa kalagitnaan ng palabas, natutokso siyang magtulog-tulugan at patay mali siyang humilig kay Daniel pero hindi niya ginawa. Sa halip niyakap niyang sarili para mapigilan ang kapangahasan. Giniginaw ka? Tanong ng binata. Medyo, amin ni Angeli. Kung ba't naman kasi ang lamig-lamig na panahon naka-sleeveless ka pa, magsusuot lang ng sexy kapag crush mo yung kadate mo. Paano kung hindi lang crush kundi mahal pa? Tanong niya sa isip. Kiniskis niya ulit ang palad na nanlalamig sa braso para hawakan niyo ng init. Alanganin siyang tinignan ni Daniel. Alika na nga. Pasandal siyang hinila ng lalaki sa kalahati ng dibdib to at kinulong sa mga bisig. Kahit batid niyang sakripisyo yan sa bahagi ni Daniel, maligay na rin si Angeli. Kung sakaling ang matutuloy ang kasal nito kay Bless, at least may ilang masasayang sandali pa rin siyang babalikan. Ngunit samantalang nagtatawanan ng mga katabi nila sa comedy scene, hindi napigil ni Angeli ang higping tumakas sa lalamunan. Siyempre, hindi bingi si Daniel. Narinig at naramdaman niya na binata. Bakit? Sa kabila ng kalukutang naglambong sa pagkatao, nakadama ng sensasyon si Angeli nang maramdaman ang mainit na sumpit ng hininga nito sa tapat ng tenga niya. Wala, may naalala lang ako. Nag-away ba kayo ni Ron? May kakatwang tono sa tinig na tanong nito. Hindi. Maagap na tanggi niya. Bakit kami mag-aaway? Ang bait-bait ng tao. Hindi na kumibo si Daniel at ewan ni Angeli, kundi nandaya niya lang ang sarili pero parang humigpit ng mga bisig ni Daniel na nakayakap sa kanya. At muli pinaalala ng mga demonito sa paligid ang ideyang kanina pa naglalaro sa isip niya. Hanggang katapusan ng pelikula, walang nasa isip si Angeli kung hindi ang tanong na, kaya ko bang gawin yon? Pwede niyang gawin at sa palagay niya hindi naman siya mabibigo. Maganda siya at mahubog ang katawan at sa Daniel, mag-iisang buwan na rin nakungulila sa malayong kasintahan. Liban na lang kung sakdal langit ang pag-ibig nito kay Bless, posible mahabang defenses ito sa pangangailangan ng laman. Pero makakaya bang tanggapin niya na mapunta man sa kanya sa Daniel? Di pa niya makukuha ang puso nito? Hindi niya kaya. Mahal niya si Daniel, oo, pero higit sa lahat, kailangan niya lang mahalin ang sarili. Gabi, araw ng uwi ni Bless. Sabi ni Donna, loka-loka siya kasi ginusto niya pang sumama sa pagsundo dito sa airport kaysa sumama dito maglakwat siya. Masokista ka ba? Sa halip iiwas mong sarili mo eh. Kapag iniiwas kong sarili ko, tumakas na ako lalo sa problema. Naroon pa rin. Gusto kong harapin to, Don. Siguro masasaktan ako but I'm hoping na darating doon sa point na may immune na ako sa pain. Ewan ko sa'yo. Basta alam ko may pagkaloka-loka ka talaga kapag tinamaan niyang pag-ibig na yan. Ngayon nga, eto si Angeli sa kusina. Punong abala sa paghanda ng pagkaing maihahain kay Bless dahil sa bahay muna nila tutuloy pagkagaling sa airport. Angeli, hindi pa ba tapos yan? Untag ni Sam na nagbobotones na sa polo shirt nito. Baka mauna pang lumapag ang eroplano ni Bless.
kesa pagpunta natin doon. Malapit na, tugon niya. Ilalagay ko na lang tong mga gulay sa sopas. Pagkatapos ng 10 minuto pa, pinanayta na ng Angeli ang kalan. Nakabihis na siya at kahit pumasok na lang siya sa banyo, humarap sa salaming naroon para i-retouch ang make-up. Kahit walang katuturan, gusto niya pa rin maging maganda ang paghaharap nila ni Bless. Nang lumabas si Angeli sa sala, siya namang pagbaba ni Daniel mula sa silid nito. Natigilan to pagkakita sa kanya at napansin ni Angeli ang tensyong nasa balikat nito na marahil dala ng sobrang excitement. Nagtuloy-tuloy sa pagbaba si Daniel. Si Sam? Tanong nito. Nasa garahe na, pinapainit yung singsing na naroon. Makina ng kotse. Aalis na ba tayo? Saka nito tinaas ang kaliwang kamay sa harap niya. Maganda ba? Yan ang ibibigay ko sa bride-to-be eh. Maganda. Sandali, i-check ko lang yung kalan sa kusina. Hindi siya ulyanin. Alam niya patay na ang stove. Kaya lang kailangan niyang tumakas at saglit na kumuble para mabigyan ng panahon na payapain ang daluyong na nag-aalimpuyo sa dibdib. This is the day. Pagkatapos ito, pagdating ni Bless, isusuko niya na lubos si Daniel. Siguro magbabakasyon muna siya sa mga kamag-anak nila ni Sam sa probinsya para magpagaling ng sugat sa puso o siguro sasagutin niya na rin si Ron kahit di niya mahal para matulungan siyang lumimot. Pero habang wala pa si Bless, hindi yata makakapayag si Angeling isuko niya si Daniel nang ganon-ganon na lamang. Namumutla pa rin siyang lumabas ng salas. Nanginginig ang tuhod. Nagpapang-abot-ubok ng purso. Pero for Pete's sake, kailangan ng lakasan ng loob. Nakatayo si Daniel sa gilid ng bintana at nakatamay. Sa malayo, tila nag-iisip. Nakapamulsa pa sa bulsa ng pantalon ang magkabilang kamay nito. Daniel, alanganing lapit ni Angeli. Bumaling to sa kanya at nagtatanong ang mga mata. Di niya binigyan ng pagkakataong mag-isip ang sarili. Niyapos niya ang isang bisig ng batok ito at kinintilan ng malalim na halik sa mga labi. Sa kalakad takbong lumabas si Angeli tungo sa garahe para di nito makita ang pag-uulap ng kanyang mata. Wala silang kibuan ni Daniel habang bumabiyahe, pero naramdaman ni Angeli ang pandalas na tingin nito sa kanya sa rearview mirror. Kung pagdating sa arrival area, hindi humihiwalay si Angeli sa anino ng kapatid. Kapag tinangka ni Daniel na tabihan siya sa kinatatayuan o kinaupuan, agad siyang lumilipat sa kabilang panig ni Sam para itong mapagitna sa kanila. Hanggang dumating si Bless. Hindi niya kilala ang babae. Hindi niya nakita ang picture nito, pero base sa masiglang bihis ng mukha at pandalas na kaway sa direksyon nila, naiiyak niyang idon kay yun nga si Bless, at lalo siyang nakasiguro ng patakbong sumalubong dito si Daniel. Kahit nangangamba siyang baka magyakap at maghalikan ng dalawa sa harap ng publiko, di inalis ni Angeli ang tingin. Humigpit lang ang kapit niya sa braso ni Sam na tila nahigat din ang hininga sa nakitang kagandahan ng balikbayang dalaga. Humalik nga si Daniel pero sa pisngi lang. Yumakap ngunit magaan. Kinuha ang daladalahan ni Bless na nakatingin pa rin sa direksyon nila ni Sam. At sa pagkagulat ni Angeli, nagtatakbong palapit sa kanila si Bless. Humalik ng mariin sa kuya niya. Di siya nakahuma at nang mabawi ang katinoan, sumibol ang pagdududa. Naniningkit ang mata niyang binilingan si Daniel na nakatawa pang lumapit at agad na umakbay sa kanya. Angel! Sabi ng binata, I'd like you to meet baby. Now that the charade is over, will you marry me? Si Bless, napag-alaman ni Angeli, baby na dating girlfriend ni Sam. Diborsyada na to ngayon sa bayang napangasawa at walang anak. Nang magpunta si Daniel sa Los Angeles, madalas nakikipagkita si Bless sa binata kung para man lang makibalita tungkol kay Sam. Nang matansyang walang pagbabago sa damdamin ng babae sa kaibigan, tinawagan ni Daniel si Sam para ipaalam dito ang sitwasyon ni Bless. Sa madaling salita, sa pamamagitan ng sulatan at tulong ni Daniel, nagkabalikan ng dating magkasintahan. Pero bakit sinabi ni Kuya Sam na ikaw ang fiancé ni Bless? Dahil nag-aalala ang kuya mo na baka na-o-obsess ka lang sa sinabi ko nung bago ko umalis, almost 5 years ago? Sabi niya kasi hindi ka raw nag-entertain man lang na manliligaw dahil sa akin. Hindi ka nagkaroon ng chance na makakilala ng ibang mamahalin. Kaya gusto ng kuya mong palayain ka muna for a while para masigurado mong feelings mo. Yun ang usapan namin, kaya kahit nung nasa States pa ako, hindi mo na ako kumontak sa'yo. Pero pinagalitan ako ni kuya nang sumasama ko sa iyong lumabas. Sa akin naiinis si Sam kasi hindi ako tumupad sa usapang hihintayin ko muna ang pagbabalik ni Bless bago kita ligawan. That was the night I saw you arguing. You saw us? Nagulat si Daniel. Pero hindi ko mawawaan. Nasa garden kayo and I was in my room.
Sam was insisting na pabayaan mo na kitang mag-enjoy sa company ng iba. Kung totoo raw pagmamahal mo sa akin, lilitaw at lilitaw pa rin yon, may blessed man o wala. Lumitaw ba? Hindi ko masyado nakita. Nakangiti itong umiling. Pero naisip ko rin ang posibilidad na baka binubulag ako ng selos ko kay Ron. Nagselos ka? How can I help it? Noon pang iwan kita may feelings na ako para sa'yo, Angeli. Nalalo lang siguro nang mapalayo ako sa iyo at sa car na lang kita nakakausap. Pero napakabata mo pa noon. Yan ang hirap sa inyong matatanda. Tinatawanan niyong kapasidad dumama ng mga nakababata. Pinindot niya ang ilong niya. Sinong matanda? Ikaw, kayo ni Kuya Sam. Nangiinis pang sagot niya. Wala ka bang feelings kay Bless? I love her as a friend, that's all. Pero bakit mas excited ka pa kay Kuya sa pagdating niya? Dahil gusto ko nang malaman mong totoo. Hirap na ako, lalo na pagkatapos ko matikman yung lips mo kanina. Panunodyo pa nito. Nawala si Angeli sa alaala ng kapangasan. Yun nga pwede ka namang mag-explain. You did not give me a chance, remember? Naalala niya. Tinakasan niya si Daniel. Iniwasan. Ang laki-laki niyang tunga. Ikaw, wala kang feelings kay Ron? Balik tanong ni Daniel. Walang-wala. Sabi ko naman sa nung araw, di ba? Hindi na magbabagong isip ko, Daniel. Which means... Ako ba ang unang dapat magsabi? Give me the honor to do that. Tinaas ng isang kamay ni Daniel ang mukha niya at tuwid siyang tinitigan sa mga mata. I love you so much, Angeli. Mahal na mahal din kita. Nanlalabo na naman ang mga mata niya. At naisip ni Angeli, napakaiyakan niyang talaga. Malungkot, matawa, umiiyak siya. Always. Nang haplosin ni Daniel ang landasan ng luha sa pisngi ni Angeli. Kinilala ng dalaga na hindi naman totoong nasayang yung kulang 5 taon. Tinulungan sila ng mag-grow, makilala ng higit ang sarili-sarili at magkaroon ng katiyakang walang nagbago. Pwede ba tayong sumabay sa kasal na Bless at Sam? Pagkuway tanong ni Daniel. But I'm only 19. Kailangan ko pang consent ni Kuya? Walang problema. Matagal ko nang hiningi ang blessings niya para sa atin. Napamulagat si Angeli. Ganon ka kasigurado? Na mahal kita? Oo. At sa feelings ko. Mas pinili kong umasa kahit medyo discourage ako ni Sam. I was right all along. Naghintay ka, Angeli. Mahal niya si Daniel, oo, pero pakiramdam ng dalaga, mas minahal niya ito ng mga sandaling iyon. Nang bumaba ang mga labi ni Daniel sa mga labi niya, napapikit si Angeli sa antisipasyon. Daniel! Ginulantang sila ng tingin ni Sam. Nang lingonin nila ito, naka-frame to sa pinto ng komedor at kaakbay si Bless na mukhang kinikilig sa eksena nila. Hanggang dyan ka lang muna, pare ko. Wika ni Daniel at pinagpatuloy ang paghalik ng dalaga. Hinila naman ni Bless si Sam para makapagsolo ang dalawa. Makalipas ang ilang araw, buwan, nagkaroon muli na isa pang malaking kasalan. Di pumayag si Sam na magsabay sila ng kasal ng kapatid. Gusto niyang makitang ikasal at siyang maghahatid sa altar sa nag-iisa niyang kapatid na babae sa lalaking pinakamamahal nito. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Daniel at Angeli. Sana po kinapulutan ninyo ng aral at inspirasyon. Naniniwala ako na wala sa edad, matanda man ang lalaki o mas matanda ang babae. Kapag sila talagang tinadhana, harangin man ito ng sibat, ipaglalaban at ipaglalaban ang pag-ibig na nararamdaman. Muli po, maraming salamat po at palagi pong mag-iingat ang lahat.